Marcus Hayes, ika-negatibo 4 na henerasyong patriarka ng Angkan Hayes. Malubha ang kalagayan ng aking minamahal na ama. Ngayon ako'y taimtim na dumudulo sa tulong ni Manggagamot Fine. Huli na kayo. Kakaunti pa lang ang yumao si Manggagamot Fine. Nakakapagtaka, Shai. Tunay ngang patay na siya. Umalis na kayo. Ikaw ang estudyante ni Manggagamot Fine, di ba? Hindi ako estudyante niya. Isang matandang kaibigan lamang. Kung maaari mong gamutin ang sakit ng aking lolo, magkano, kahit magkano ay babayaran namin. Mangyari, tulungan mo kami. 73 taon. Hindi ba sapat iyon? Ikaw, Bakit nagnanais pang... Sino ka? Walang galang kay lolo. Wala na si Fine. Ikaw na kulang sa karanasang estudyante. Nangahas gumawa ng gulo. Sa tingin mo kaya mo. Ngayon, para sa Angkan Hayes. Ako ang magtuturo sa'yo. Ang estudyante ni Manggagamot Fine ay mayabang at mapagmataas. Kailangan niyang matuto upang mapayapa ang Angkan Hayes. medyo kakaiba ang batang ito. Kuya, mag-ingat ka. Ako'y martial artist na nasa innate 10th stage. Bakit matatakot sa isang bata na walang martial aura? Muli. Kuya, Finger. Opo, Panginoon. May panloob na pinsala siya. Gagaling rin siya sa pahinga. Anong lakas ng loob mo? Hambog na tanga. Pangahasang saktan ang Angkan ng Hayes. Tigilan na ninyo. Ama ko. Tumigil na kayong lahat. Binata. Nagkamali kami kanina. Tinatanong mo kung bakit gusto ko pang mabuhay. Sasagutin kita ngayon. Nais kong makasama ang pamilya, masaya sa bawat sandali. Nais kong maging kasama habang lumalaki ang mga apo hanggang sa pagtanda. Masilayan ang kanilang sariling pamilya at tagumpay. Ang immortalidad ay hindi laging biyaya. Mas mabuti bang makalaya ng maaga? Isang batang 20 gulang ka lang, ano ba ang nalalaman mo? pakiusap, kahit hindi mo lubusang, mapagaling ang lolo ko. Kahit papaan, pahabain niyo sana ang kanyang buhay. Hindi ko obligasyong tulungan lahat. Umalis na kayo. Ama. Ang Crimson Flame Palace ang may kagagawan. Set protecting. So sacrifice arc. 2,000 taon. Ang mga labi ng Crimson Flame Palace ay muling lumitaw. Lolo, Tay, huwag kayong gagalaw. Mataas ang laso nito, urong. Anong ginawa mo sa lolo ko? Gustong gusto mong Tigilan na ninyo. Lolo. Mas maganda na ang pakiramdam ko kaysa dati. Paano ito nangyari? Sa ilang sandali lang, panatag na ang pulso niya. Lahat ng lason sa katawan niya ay nawala na. Dati, si matandang Hayes, kulang sa 1 buwan ang natitirang buhay. Sa ngayon, mukhang kayang mabuhay ng 10 taon pa. salamat sa tulong mo, G. Stone. Huwag magpakapormal. Sa totoo lang, hindi ka naman pala gaanong malamig ang puso. A.R. Stone. Ako'y nagpadalos-dalos kanina. Huwag mong masamain ang sinabi ko. Makinig ka, binata. Nang banggitin ko ang pamilya ko, may kakaibang kislap sa mata mo. Ano nang kinalaman ng pamilya mo? Tungkol sa pamilya. Patay na lahat ng pamilya ko. Sino ang may kagagawan? Huwag kang mag-alala. Ang angkan naming Hayes ay bibigyan ka ng katarungan. Hindi na kailangan. Ako mismo ang pupuksa sa kanila. Habulin agad sila. Bilisan inyo. Serafina. Kapag nakabalik ka na, pakakasalan kita. Serafina, mahal ko. Hindi. Mukha lang siyang katulad niya. Sarili kong kamay ang naglibing sa kanya noon. Si Miss Vance po. Naku, Miss Vance. Mga Sterling family ito. Ang bilis mong tumakbo. Hinabol kita mula Greenbrook Village. Narating mo pa ang lugar na ito. Kung ipipilit ng mga Sterling, ako si Elara Vance nanunumpa na hindi ako susuko. Elmore Stone. Kami na ang bahala rito. Narito si Marcus Hayes ng Hayes family. Lumabas kayo. Nandito rin ang Hayes family. Una naming aayusin ang mga Vance bago kayo. Ngayon, perpekto na. Lulunurin ko kayong lahat.
Hoy, Vance! May plano ka ba? Kaya kong pumatay ng 3 tao, pero tao rin tayong lahat. Hindi natin masasagip lahat ng bala. Kayo ngang mga mandirigma, hindi ba kayo malalakas? At kayong mga hayes, bakit kayo naging duwag ngayon? Ano ng lakas ng loob? Anak, anong nangyari? Anong panahon na ba ngayon? Suntok at sipa pa rin, kaya niyo bang talunin ang bala? Iniligtas ni Emma Stone ang tatay ko, tagapagtaguyod ng Hayes family. Kunin niyo siya, umalis na, ako na ang bahala sa kanila. Hoy, Vance, aalis ka na, nagpaalam ka ba? Makinig kayo. Tama na, huwag niyong sirain ang bakuran ko. Pwede bang malaman kung sino ka? Kapag nasira ang bakuran ko, babayaran niyo lahat. Sige, tatanggapin ko. Ibabalik ko sa'yo. Isang bala, sapat na. Magsiingat kayo. Ang mga damit ko. Ikaw pa talaga. Bakit mo ako ginulo ng walang dahilan? Naku, boss. Paano hindi siya napapatay ng bala? Huwag na, patay na lahat. Paano ito nangyari? Nananaginip ba ako? Matagal ko nang naririnig na may mga master kayang gamitin ang True Key panangga sa katawan. Pero, hindi ko pa naririnig na gumamit ng True Key para hadlangan ang bala. Ang galing ni E.A. Stone. Naku, Ia Stone. Maaari ko bang itanong? Anong cultivation stage ninyo? Key condensation stage. Key condensation stage, mahal na Ia Stone. Hindi nyo ba alam, kapag umabot sa ika-negatibo 12 na yugto ng cultivation, bagong realm ang maaabot. Pagkatapos ng innate ay Martial Grandmasters. Pagkatapos nito ay Martial Venerables. Pagkatapos naman ay Martial Saints. Kung ganon, sa palagay nyo, nasa innate na, 9,963 restage na ako. A.R. Stone. Naiintindihan ko kung ayaw ninyong ipahalata ang tunay na lakas na uunawaan ko. Mga walang kwentang tao, ako pa ba mismo ang kikilos? Ang lakas ng key. Siya na. Siya na nga. Ang lalaking ito ay may bansa na halimaw sa dugo na Deron. Nang mag-isa niyang winasak ang mga sekta sa rehiyon ng Riverbed. Mas malakas siya kay Young Stone. Panginoong Deron, dumating na kayo. Ni hindi niyo mapaamo ang isang Elarabans? Ano pa ang silbi niyo, Panginoong Deron? Muntik na naming mahuli siya. Maaari sana naming lupigin ang pamilyang Hayes. Subalit, itong hardinero na ito, humarap siya sa mga bala. Ang True Key Manifestation ay maliit na trick lang, antas ng Martial Grandmaster lamang. Ngayon, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Balihin mo ang iyong mga bisig. O lulumpuhin kita. Wala sa 2 pagpipiliang ito ang nais kong tanggapin. Isang hamak na Martial Grandmaster. Nagpapakatapang ng walang saysay. Kung ganoon, ipapakita ko sa iyo ang langit sa ibabaw ng langit. Nakahulugan. Ginoong Stone, mas mataas ang antas niya sa iyo. Kunin mo si Lera at umalis na. Pigilan siya. Itay. Hiyo. Sunod. Ikaw naman ang turno. Sa wakas, karapat-dapat na kalaban. Tamang panahon para subukan ang aking pisikal na lakas. Mauna ka na. Nangangahas kang hamunin si Panginoong Deron. Alam mo ba ang kapalit nito? Isang baguhang martial artist, ang yabang ng bunganga. Ngayon, ipapamalas ko sa'yo ang agwat natin. Ayaw ko sanang gamitin ito, ngunit pinilit mo ako. Kaya Stone, mag-ingat kayo. Lihim na apoy ng Crimson Flame. Paano ito nagawa ni Ginoong Stone? Posible kayang isang ekspertong ganito sa mga kabataan. Tingnan mo ang mukha niya. Mula sa palasyo ng Crimson Flame. Mula sa palasyo ng naglalagablab na pulgas. Paano mo nalaman ang tungkol sa palasyo ng naglalagablab na pulgas at lumaban sa kapangyarihan ng kanilang lihim na sini? 2,000 taon na ang lumipas. Nakahintay rin ako sa pagdating mo. Sino ka talaga? Ang pangalan ko ay Aaron Stone. Hindi kaya. Aaron Stone. Ikaw nga ba talaga ang Aaron Stone, ang pumuksa sa palasyo ng naglalagablab na pulgas? Sabihin mo, nasaan ang mga nalalabi sa palasyo ng naglalagablab na pulgas? Kung hahanapin mo ang palasyo ng naglalagablab na pulgas,
Hindi ko sasabihin ang kinaroroonan nila. Hindi nyo kami mapipigilan. Kailangan mong mamatay. Panginoong Veron, Aaron Stone, ang mga nalalabi sa palasyo ng naglalagablab na pulgas, walang makakatakas kahit isa. ikaw siguro si Ginoong Stone. Salamat sa pagsagip sa amin. Hindi naman kailangan. Sila ang sumira ng bakuran ko. Simula ngayon, ikaw ay bisita ng pamilyang Vance. Ito ay tsek na walang nakasaad na halaga. Hindi naman kailangan yan. Paano mapapahalagahan ni Ginoong Sto ang mga material na ba? Mahalaga sa tunay na mandirigma, ang mga banal na kayamanang nagpapataas ng kapangyarihan. Patawarin ang aking pagkukulang. May balita ako. Si tunay na Panginoong Jas nakapag-ipon ng maraming kayamanan. Nakakuha rin siya ng demonic core sa espesyal na paraan. Sa ngalan ng pamilyang Vance, aayusin ko ang paraan para kay Ginoong Sto sa Grand Auction. Ano man ang naisin ni Ginoong Sto, bibilhin ko. Ang mga nalalabi ng naglalagablabs ay lumitaw na. Sasamantalahin ko ang pagkakataon para manghalap ng impormasyon. CJ, gagawin ko ang sinasabi mo. Kagalang-galang na maestro. Arthur. Pupunta ako sa Port Asher. Kaya dumalaw muna ako. Arthur, ikaw pa rin ang pinakamagalang. Ngayon, papunta tayo sa Port Asher. May mahalagang bagay ako para sa'yo. Matandang Thorn. Nag-aantay ang mga Ginoo para simulan ang pulong. Maghintay sila. Opo. Hindi mo ba nakikita na kami ng Panginoon ko ay may mahalagang usapan? Kagalang-galang na Panginoon, bigyan ninyo ako ng pagkakataon. Sige na nga. Hoy, Will. Opo, Ginoo. Ang tunay na Panginoong Jasper ay nasa rehiyon ng Riverbend na. Ang demonic core na hawak niya ay dapat makuha. Opo, Ginoo. Ang regalong ito ay para sa aking kagalang-galang na Panginoon para sa aking guro, si Aaron. Opo, Panginoon. Matandang silas, Maaari kang tumayo agad. ang pagpatay kay Elara Vance ay nabigo. Panginoong Deron sa panahon ng operasyong ito. Siya ay namatay. Anong nangyari? Panginoon, magpakahinahon ka. Sino ang nangahas gumalaw? Sa miyembro ng aking palasyong nagliliyab, sino ang may gawa? Ayon kay Baizhan, isang binata na 20 gulang ang sumira sa plano ninyo. Ang muling pagbangon ng palasyong nagliliyab ay hindi dapat maantala. Patayin siya agad. Opo, Ginoo. Nararamdaman ko ang aura ng Crimson Flame Palace. Tingnan mo rito. Si Julian Sterling, narito rin siya. Malapit sina Julian Sterling at Patriarch Hayes. Maraming gustong makipag-ugnayan. Sino ang akala na mag-ama ang Dawson ang unang nakarating? Julian, tagay para sa'yo. Julian, ako rin. Sino yung taong yon? Bastos talaga. Sino yan? Nakapasok ng patago. Si Aaron Stone. Bakit siya nandito? Kilala mo ba siya? Nakita ko siya sa eskwelahan. Isang mahirap lang. Huwag kang lalapit sa ganyan. Nakakahiya sa'yo. Aaron Stone, narinig mo ba? Paalala ni Julian Sterling. Dapat alam ng lahat ang lugar nila. Kung hindi ka kabilang, huwag kang pumilit. Kung hindi inimbitahan, hindi ako pupunta. Ang grand auction na ito. Inayos ng pamilyang Vance para sa isang SLE. Ginamit ni Miss Vance lahat ng koneksyon para mag-imbita. Lahat ng bisita ay mga importanteng tao. Meron ka raw imbitasyon. Nasaan na? Walang nagsabi ng imbitasyon. Ang kalokohan naman. Walang hiya. Totoo, nakakatawa. Akala mo ba kaming lahat ay tanga? Nais kong malaman kung sino ang sumuway sa patakaran nila Vance at nagdala ng dukha na tulad mo dito. Nakakabuisit. Si Elara Vance yon. Si Elara Vance ito. Yun na lang. Ikaw lang. Hindi mo man lang tiningnan ang iyong sarili. Darating na si Miss Vance. Sa tingin ko itong lalaking, may ipit siya sa sitwasyong hindi niya kakayanin. Bakit hindi mo sabihin ikaw ang makapangyarihan sa likod ni MF Vance? Dapat pala hindi na ako pumunta. Inayos ito ni Elara para sa akin. Ang event na ito ay nakakabuwisit.
Takang hampas lupa. Pagsisihan mo to. Pagpasok mo ng palihim, mandaya ng pagkain at inumin ay isang bagay. Pero hanggang sa pangalan ni MS Vance, ay patapangan ka. Bingi ka ba? Ikaw ang kinakausap ko. Ipapakain ko to sa'yo. Kanina lang. Nakita kitang masayang kumakain. Buksan mo ang bibig mo, pakakainin kita. Kainin mo na ngayon. Marunong talagang maglaro si Julian. Tingnan mo tong dophang to. Siguro gusto niya maging aso ni Julian Sterling. Julian, Anong ginagawa mo? Pangahas mong hawakan si Julian Sterling. Napakalaki ng apo. gustong-gusto mo nang mamatay. Walang hiya ka. Ang lakas ng loob mong hawakan ako. Ngayong araw na ito, para sa pamilyang Vance, ako ang magtuturo sa iyo ng leksyon. Hampas lupang aso. May pumutol na ng binti nito. Dumating na si Miss Vance. Narito na si Miss Vance. Tingnan nyo. Wakas na niya ngayon. Gaya ng inaasahan sa pinakamakapangyarihang pamilya, ang puno ng pamilyang ito, talagang pambihira siya. Sino kaya ang makapangyarihang nasa likod niya? Anong uri ng katayuan meron siya? Kalimutan ng mga makapangyarihan. Sa tingin ko itong estapador ay tapos na. Miss Vance, matagal-tagal din at lalo kang gumanda. Julian, Tumabi ka. anong ginagawa nyo? Miss Vance, pumasok ng palihim ito. Nang loloko para makakain. Natatakot kaming baka makasira sa reputasyon nyo, kaya paparusahan na sana namin. Nahuli mismo ni Miss Vance. Tapos na ang laban niya. Magdudusa siya ngayon. Ang taong sinasabi mo. Siya ba? Opo, Miss Vance. Mga walang hiya, dapat agad ipalayas. Nagsabi pa siya, kayo raw ang nag-imbita, hindi ba niya binababa ang dangal nyo? Sampalin mo ang sarili mo. Narinig mo ba iyon? Bakit ka tumigil magpanggap? Magaling ka naman, nahayag na ang katotohanan, di ba? Nangyayari na talaga ito. Binibini Vance, ano ito? Tirahan muli. Ano ba talagang nagaganap dito? Bakit mo siya sinasaktan? Si Binibini Thorn ito. Anong ginagawa ni Vance? Ginoong Stone. Ano ba ang tunay na nangyayari? Si Elara Vance ay ang panganay na anak na babae ng mga Vance. Napakataas ng kanyang katayuan. Nagpapakumbaba pa sa batang iyon, yumuyukod sa kanya. Binibini Vance, naloko kayong lahat. Malinaw na. Tumigil kayo. Tatay, Binibini Vance, walang alam ang anak ko. at sino ka? Ako si Gideon. Ako ang tagapamahala ng seguridad ng Grupo Vance. Isang simpleng manager lang. Nakakuha ng imbitasyon para sa dakilang subasta. Binibini Vance, ako ang nagbigay sa kanya ng imbitasyon para makarating siya rito. Commander Sterling, ipinagkaloob mo ng imbitasyon ang iyong nasasakupan, CJ. Dahil dinala mo siya, dapat kontrolin mo siya. Si Ginoong Stone ay ating pinarangal na panauhi. Paghamak sa kanya, ano ang pakay mo? Bakit hindi ka pagmadali at humingi ng tawad kay Ginoong Stone? Ginoong Stone, ho. Bulag ako sa inyong kadakilaan, patawarin niyo ako. Ano pang hinihintay mo? Humiling ka ng tawad kay Ginoong Stone. Hindi pwede. Isang impostor siya. Nilinlang niya kayong lahat. Humiling ka ng tawad ngayon di. Tulungan mo akong patunayan. Isang dukha lang siyang estudyante. Walang kwentang ebidensya. Anong pakialam mo? Binibining Vance, wala akong kinalaman sa kanya, Ginoong Stone. Taos puso kaming nagsisisi sa pagkakasala namin. Taos puso kaming humihingi ng tawad. Pakawalan mo na sila. Mula sa sandaling ito, tinatanggal ka na sa Commander Sterling, pananagutan mo rin ito. Isang buwang suspensyon, magmuni-muni ka. Opo, Binibining Vance. Kay pangit nilang mga nilalang. Binibining Vance. Nakita ko ang lahat ng nangyari, sa bulwagan ng malinaw. Lahat ng ginawa mo, kay Ginoong Stone, bakit hindi ka lumuhod at aminin ang pagkakamali? Binibining Vance, wala akong problema sa pagdidisiplina mo sa iyong mga tauhan. Ngunit ang ginagawa ko bilang Julian Sterling ay wala kang pakialam, hindi ba? At saka, ang kanaming Thorn ay may koneksyon sa angkan ng Hayes. Kahapon, si Patriarch Hayes mismo ay nagyaya sa tatay ko para magsa. Kung magkakatotohanan ang hidwaan natin, hindi kita matatakot. Marcus Hayes. Si Patriarch Hayes ang sinasabi mo. Gago ka. Pangahas mong tinawag ang pangalan ni Patriarch Hayes. Narinig iyan ng lahat. Kapag nalaman ni Patriarch Hayes, gagatasan niya ang maruming bibig mo. Tingnan natin yung kayabangan mo. Nababaliw ka na ba? Dumating na si Patriarch Hayes. Sino ang may lakas ng loob manakit sa angkan Hayes?
Patriarka Hayes, narito ka na. Julian Sterling, anong nangyari? Patriarka Hayes, may pumasok na hindi inanyayahan. Nagpakain ng libre. Sinubukan kong ipagtanggol. Si Miss Vance, ipaglaban ang kanyang karangalan. Kaya pinaalisan ko siya. Pero sinong mag-aakala, si Miss Vance? Ipinagutos na lumuhod ako. Nilalagay ako sa alanganin. Hindi ba't pinapahirapan niya lang? Miss Vance. Totoo ba ito? Totoo nga. Ininsulto niya ang aking panauhin. Siya sige Aaron Stone. Patriarka Hayes, siya nga. Tinawag ka niya ng diretsuhan. Kanina ka pa maingay, ngayon lang. Bakit ngayon ka natahimik? Dapat kang lumuhod. Narinig mo ba? Ang patriarka, inutusan kanyang lumuhod. Ikaw ang inutusan kong lumuhod. Iniligtas ni Stone ang aking pamilyang Hayes. Ang paghamak kay Stone ay paghamak sa pamilyang Hayes. Sino ba talaga ang taong iyon? Ang pamilyang Vance, pamilyang Hayes, dalawang makapangyarihang pamilya. Parehong kumakampi sa kanya. Marcus, ano man ang gawin mo, paano ka kumilos? Integridad muna. Matalino ang sinabi mo, Stone. Mula ngayon, pawawakasan ng pamilyang Hayes. Ang relasyon sa pamilyang Thorne, agaran itong magkakabisa. Patriarka Hayes, kung mawawala ang suporta ng Hayes, mawawasak ang aming negosyo. Sa Thorne, papatay na ko ni tatay. Kapag nalaman niya, Patriarka Hayes, masyadong maingay. Ilabas ninyo siya. Pakiusap, nagmamakaawa ako. Papatayin talaga ako ni Patriarka Hayes. Mga pamilyang Hayes at Vance, kahanga-hanga. Ang Sterlings ay dito. Nagpadala sila ng mga mamamatay tao pagkatapos namin kahapon. Ngayon sila pa rin ay naging bukas. Ipakita ang kanilang mukha. Talagang matapang sila. Walang patunayan, huwag mo pa rin ang mga ito. Tulungan natin si King Stone. Unang kunin ang demonic core. Tama. Ang batang lalaki na ito ay may Hayes at suporta ng Vance family. Dapat siyang pambihirang katangian. Narinig ko kayo, ang sakit ni Patriarch Hayes. Sa katunayan, salamat kay E.I. Stone. Karamdaman ng aking lola, mas mahusay ngayon. Kaya, ikaw ay talagang Aaron Stone. Napakabata, ngunit nagmamay-ari ng mga kasanayan sa medisina. Ikaw ay isang talento, Julian Sterling. Shake ang kanyang kamay. Sa katunayan, lahat tayo, nagpunta sa parehong paaralan. Dumating ako ngayon, upang sabihin lang. Hello doon. Si Julian Sterling ako. Hello, ako ay Aaron Stone. Iyan nakatagong puwersa. Masama ito. Si Julian Sterling ang pinakabata. Half-step martial grandmaster sa Nine Realms Federation. Isang prodigy ng kana. Generation. Tatay, pagkatapos mabilis pumun. At tulungan si E.I. Stone. Ha, Itay. Julian Sterling, parang natatalo na. Ang ranggo ng kalahating hakbang na martial grandmaster ay antas, na bihirang maabot ng mga mandirigma sa buhay nila. Ang lakas ni Isto ay tunay na misteryo. Elara, pabayaan mo na ang tauhan mo. Bisita ko si Gisto. Wala akong karapatang utusan siya. Dahil ang kapatid mo ay mahilig magkamay. Hindi ko siya pababayaan. Bitawan mo, bitiw na ngayon. Natalo si Julian. Paano nangyari ito? Sino ba talaga siya? Ano? Ang galing. Pagkatapos ng subasta, aayusin natin ito. Tara na. Noong nakaraan, mga asasino kay Elara Vance ay pinatay lahat. May kinalaman kaya siya, baka siya ang may gawa. Ano palagay mo sa lakas niya? Kakaiba siya. Mukhang ordinaryo. Lang siyang mandirigma, pero malakas. Ang katawan niya. Kaya mo ba siya? Hindi siya marunong ng martial arts. Sa totoong laban, hindi sapat. Ang lakas lang. Sa lakas ko bilang kalahating martial grandmaster. Kaya ko siyang talunin. Ako si True Lord Jasper. Maligayang pagdating sa subasta ngayong araw. Ang unang item ay Solar Dragon Pill. Ginawa ni Grandmaster Wet, ang hari ng apothecary ng Northwood sa loob ng 10 taon. Kayang buhayin ang patay at pahabain ang buhay. Simula sa $100 milyong. Ang Solar Dragon Pill na ito, huling lumitaw. 20 taon na. Ito ay kayamanan. Jacobson, huwag mo akong sagasaan. Wala nang pag-uusapan. Hindi ko ito ibibigay. 100 milyon. Akin na ito. Ha? Kukunin ko. Siya nga. Sino ba talaga siya? Ginoong Stone, sa matagal na pag-iisan, baka hindi ninyo lubos na naunawaan ang kasalukuyang sitwasyon. Ang mga pamilyang Vance, Hayes at Sterling, ang pinakamakapangyarihan sa Riverbend Region. Subalit, pagdating sa antas ng impluensya, ang tunay na makapangyarihan ay ang pamilyang Thorne sa kabisera.
Tungkol sa pamilyang Thorne at kay Arthur Thorne, lalo na si Elder Thorne, ay punong tagapamahala sa National Directorate at malapit sa Pangulo ng Bansa. Si Elder Kael ang kinatawa ng pamilyang Thorne. Ang pagtutol sa kanya ay pagtutol kay Elder Thorne. Arthur, napakalakas na niya ngayon. Ginoong Stone, mag-ingat kayo sa sasabihin. Ang paghamak kay Elder Thorne, maaaring mawalan ka ng ulo. Mga kagalang-galang na panauhin, may karagdagang taya pa ba? Sino ang may lakas ng loob? Ang pagsuway sa pamilyang Thorne ay paghahanap ng kamatayan. Mabuti. Ang bagay na ito sa subasta ay mapapasa Master Kael ng pamilyang Thorne. Susunod, aming ipapakita ay mula sa nayalong hilaga ng Nine Realms Federation. Ito ay demonic core na nakuha mula sa kapag kinain ng isang mandirigma, makapagpapaunlad ng kanilang kapangyarihan. Ang panimulang presyo ay 50 milyong dolyar. Galing sa ikasyam na ranggong halimaw, ang core ng Sky Devouring Wall. Ang pagsipsip nito ay magdudulot ng malaking pag-unlad. Ito ang gusto ko. 100 milyon. Iyan ang tagapagmana ng pamilyang Vance. Ang pagtaya ng napakataas. Mula pa sa simula, maliwanag na makikita ang kanyang determinasyong makuha ito. 150 milyon. Dinagdagan niya ng 50 milyon. Lalong gumaganda ang laban. Ano? Kulang ba ang pondo mo? Hininto ko lang dahil nagtaas na si Elder Kael. May patakaran sa subasta. Kapag nagtaas si Elder Kael, hindi ka na pwedeng tumaas pa. Iyon ay paglaban kay Elder Thorne. Ginoong Stone, mas mabuting sumuko na kayo. Magpatuloy po tayo. Ginoong Stone, sandali. Gusto talagang mamatay ng batang ito. 200 milyon. 200 milyon. Nababaliw na ang pamilyang Vance. Ang paghamon sa pamilyang Thorne ay pagpapakamatay lamang. Mula ngayong gabi, wakas na ang mga pamilyang Vance at Hayes. Naku, galit na si Elder Kael. Talagang napuno ng galit si Elder Kael. Ang lakas niya ay nasa rurok na ng Martial Grandmaster. Nakakatakot talaga. Malaking problema ito ngayon. Mga pamilyang Vance at Hayes, makinig kayo. Ang demonic core na ito ay handog ni Elder Thorne para sa kanyang dakilang guro bilang regalo sa kanyang guro. Kung kusang ibibigay niyo ito ngayon, hindi ko na ito pahihirapan. Mapagmalasakit talaga si Arthur Thorne. Hindi na sayang ang pagtuturo ko sa kanya noon. Nangahas kang tawagin si Elder Thorne ng diretsyo. Ang kapal ng mukha mo. Sino itong pasakal na ito? Wala siyang modo talaga. Narinig niyo ba yon? Laging hindi gumagalang ito kay Elder Thorne. Dinudusta pa niya si Elder Thorne. Ang paghamak kay Elder Thorne ay paglapastangan sa National Directorate, pagkutsa sa buong Nine Realms Federation. Hoy, Elder Kael. Sa ganitong masamang tao, eksaminahan na ngayon din. Patayin na yan. Pakiusap, patayin nyo na. Patayin. Patayin. Magaling ang pagkakagawa. Inapuyo ni Aaron Stone ang galit nila. Naging mapaghiganti rin si Elder Kael. Tiyak na madadamay ang mga pamilyang Vance at Hayes sa gulo. Kung ganon, hindi na tayo kikilos pa. Utos ng pinuno ng estado. Sa loob ng Nine Realms Federation, sinumang humadlang sa pamilyang Thorne ay papatayin agad. Binigyan na kita ng pagkakataon, pero pinagsawalang bahala mo. Ngayon, wala na akong choice kundi kumilos ng patas. Parang lumalala ang pressure. Ano ang nangyayari? Totoo, si Elder Kael. Magpapataw ng nakamamatay na sugat. Itakas si Aaron, bilisan nyo. Aalis kayo. Aalis ka na ba? Batang gago ka. Kanina yung yabang mo. Bakit ngayon tumahimik ka? Luhod ka na. Anim na % ng lakas ko ay kulang. Gamitin mo ang buong lakas. Elder Kael, pakiusap ko, mahabag ka naman. Kung patuloy ito ng walang pigil, lilibakin tayong lahat. Ang teknikong pagsasanay na itinuro ko sa Angkan Thorne. Balisaw-saw lamang ang naabot niyo. Supuin sila. Akala mo'y simpleng paglapag ng baso ang ginawa. Ngunit may nakapanghihimato, lakas na sumalpok, ganap na pumigil, sa pressure mula sa aking buong lakas. Paano ito magagawa ng isang batikan sa martial arts? Ano ang nangyari? Malamang ay awang-awa si Elder Kael sa mga inosente, kaya binitawan ng kanyang kapangyarihan. Salamat, Elder Kael. Taos-pusong pasasalamat, Elder Kael. Makatarungan si Elder Kael. Iniligtas niya ang mga walang kasalanan. Ngunit ang taong ito ay hindi dapat pakawalan.
Lantaran niyang ininsulto si Elder Thorn. Hindi ito maaaring palagpasin. Tama. Huwag nating payagan siyang umalis. Oo. Lahat ay dahil sa kanya. Kaya nauwi ito sa ganito. Sige, patayin na siya. Nasaan ang mga tagapagpatupad ng pambansang direktoryo? Narito po. Itapon siya sa siyam na kaharian. Walang hanggang piitan at hinding-hindi palalayay. Hoy, ikaw. Lahat ng ito ay kasalanan mong lahat. Huwag mong isiping ang mga Hayes at pamilyang Vance ay makakaprotekta sa'yo. Makatatakas ka sa batas. Ngayong araw na ito, wala nang makakapagligtas sa'yo. Maghintay ka na lang sa kamatayan. Narito na si Elder Thorn ng pambansang direktoryo. Matandang Thorn na ng pambansang direktorya. Bakit siya pumunta sa rehiyon ng Riverbend? Maligayang pagdating, Matandang Thorn. Maaari na kayong tumayo. Salamat, Matandang Thorne. Matandang Thorn, bakit kayo personal na pumunta? Tungkol sa bagay na ito, lubos akong may kaalaman. Matandang Thorn, ang demonic core na ipinagbid mo sa akin. Ipadala ko ba ito sa iyong kagalang-galang na master? Hindi na kailangan. Ako na ang maghahatid. Naku, Matandang Thorn. Matagal nang nagkulong si Matandang Thorne. Hindi ako makapaniwala na personal siyang pumunta rito. Ang kanyang kagalang-galang na master ay tiyak na napakahalaga sa kanya. Tatay, anong gagawin natin kay Stone? Nasa sarili na siyang kapalaran. Dumating na si Matandang Thorn. Wala nang suspense sa bagay na ito. Ayaw kong maniwala na ang batang ito ay manggahas pang sumigaw sa harap ni Matandang Thorn. Magsaya kayo sa palabas. Bata, narito si Matandang Thorn. Bakit hindi ka agad lumuhod? Kagalang-galang na master. Lumuhod ka, agad. Poong Ginoo, ito ang mapagkumbabang alay ko sa inyo. Ano? Ate, anong nangyayari? Elder Thorn. Bakit si Elder Thorn nakaluhod sa kanya? Ang tinutukoy bang poong Ginoo ni Elder Thorne ay si E.I. Stone. Pero, ang edad ni Elder Thorne, sapat nang maging lolo ni E.I. Stone sa edad niya. Tama nga. Tumayo ka na. Sa ating dalawa, walang protokolo. Dapat sundin ang batas. Ang tagal nating hindi nagkita. Bata pa rin ang poong Ginoo. Lumaki na ang tanda mo. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Paano ito nangyari? Elara Thorn, apo mo? Oo, siya nga. Noong sanggol ka pa, ako pa ang nagpalit ng lampin mo. Laging binabanggit ni Lolo ang kanyang poong Ginoo. Paano siya naging isang paslit na walang modo? Akala mo kung sino? Hangin lang pala. Bakit ganoon na lang si Lolo? Magustuhan siya. Noong araw, si poong Ginoo ang nagbigay sa kanya ng pangalang iyan. Lolo, bakit kayo rin? Elara. Maiintindihan mo rin ang lahat sa tamang panahon. Lillian Vance. Sobrang mayabang talaga ang angkan nyo. Elder Thorne, Kilala nyo ba kung sino siya? Siya ang... Hindi ba't isa lang siyang mahirap na estudyante? Nailigtas ni Brother Aaron ang buhay ko ng 3 beses. At itinatag ang angkan ng Thorn para sa akin. Kung wala si Brother Aaron, walang magiging angkan ng Thorn. At kayo, paano nyo nagawang tratuhin? Ang aking ginagalang na guro ng ganito, Elder Thorn. Sa tingin ko, nagkakamali kayo. Maaga pa lang siyang 20s. Nung ginagawa nyo ang imperyo nyo, hindi pa siya ipinapanganak. Paano siya magiging? Sampailan siya. Mula sa sandaling ito, lahat ng yaman sa rehiyon ng Riverbend ay lubusang ay lalaan. Ang angkan ng Vance, ang angkan ng Hayes, agad na ihinto ang lahat ng kooperasyon sa angkan ng Sterling. Salamat, Elder Thorn. salamat, Elder Thorne. Elder Thorn, ang aming angkan ng Sterling ay palaging naging dedikado sa inyo. Hindi nyo pwedeng baliwalain ang lahat ng aming pagsisikap dahil sa isang pangyayari. Ang mga kasuklam-suklam na bagay na ginawa ng inyong angkan ng Sterling, ang mga immoral na gawa, huwag niyong isipin na hindi namin alam. Umalis na kayo. Kailangan na nating umalis. Kale, Opo. alam mo sa buong buhay ko, pinakaayaw ko sa lahat ay ang mga walang utang na loob sa pambubuli sa aking ginagalang na guro. Nararapat kayo sa parusa sa ilalim ng batas ng angkan ng Thorn. Anong ibig mong sabihin? Elder Thorn, gagamitin ba niya ang batas ng angkan para parusahan si Elder Kel? Mga gwardya ng angkan ng Thorn, ipatupad ang parusa sa ilalim ng batas ng angkan. Sandali. Sa partikular na demonic core na ito, bakit may bakas ng aura ng Crimson Flame Palace? Crimson Flame Palace. Alam mo ang tungkol sa Crimson Flame Palace? Dahil nabunyag na rin lang, kung gayon ang angkan ng Thorn ay wala ng silbi. Oh, Lolo. Ngayong alam mo na ang lihim ko,
Lahat ng sangkot ay dapat mawala. Nasaan ang mga tira ng palasyong nagliliyab? Magsalita ka. Hindi ko sasabihin yan. Sumabog siya. Naging alikabok na siyang lahat. Ako'y naging pabaya, ang taong ito, sa aking tabi, matagal nang nagtatago. Hindi kasalanan mo. Ang mga lihim na paraan ng palasyo ay hindi pangkaraniwan. 2,000 taon kong hinanap. Ngunit hindi ko matagpuan kahit bakas nila. Nawalan muli ang palasyo ng piraso. Paano kayo gumagalaw? Ang ating orihinal na plan ay halos nang matupad. Ngunit ang pagdating ni Arthur Thorne ay gumambala sa ating mga balak. Hindi ko pa rin maintindihan. Paano kaya ang batang yon? Paano niya nagawa? Makasama si Elder Thorne. Hindi sapat ang edad niya para maging kagalang-galang na guro ni Arthur. Kaya sa palagay ko, maaaring ang kanyang mga ninuno ang tumulong kay Arthur sa mga nakaraang gawa at ngayon si Arthur ay nag-aalaga sa apo ng kanyang guro. Makatwiran yan. Sa panahong ito, may nakakaalam pa rin tungkol sa palasyong nagliliyab. Hindi siya dapat mabuhay. Huwag kang mag-alala. Sisiguruhin kong mamatay siya. Ni hindi niya mararamdaman ang dating. Para walang pagkakamali, isasama ko si Xavier. Ginoong Stone, labis akong nagtataka. Paano mo talaga nakilala si Elder Thorne? Sabihin mo, sino ka talaga? Mas mabuting, humika na lang. Ginoong Stone. Matagal ko nang gustong magtanong. Ano yon? Bakit parating umiiwas ang iyong mga mata sa akin? Dahil magkamukha kayong lubos ng isa kong matalik na kaibigan. Ano iyon? Stone, Aaron Stone. bilisan mo, umalis ka na. Tulungan mo kami. Bilisan mo. Tumigil ka dyan, huwag kang gagalaw. Julian Sterling, ikaw pala. Grabe ang dinanas nila. Patay na siguro sila, di ba? Masyadong maingat ang kapatid kong babae. Sa bagay na napakasimple lang, bakit pa tayo magpaplano? Ipapakita ko talaga sa kanya. Na tama talaga ako. Masyado ninyo akong minaliit. Lalong lumakas ang kanyang kapangyarihan. Kahit ako sa harap niya, di aabot ng 3 galaw. Sigurado ka ba talaga dyan? Ang inyong pamilyang Sterling ay wala ng proteksyon ng pamilyang Thorne. Ang paghihiganti ng mga pamilya Vance at Hayes ay malapit ng sumunod. Hindi ka makakaligtas. Kung makakilos ako ng mabilis, walang makakaalam, di ba? Binibining Vance. Bakit hindi ikaw ang umpisa? Kakabihis ko lang nitong malinis na damit. Aaron Stone. Ikaw, galit at napahiya, gusto mo akong patayin para tumahimik. Sige, durugin mo siya para sa akin. Sige. Aaron. Imposible, siya ang pumipigil sa sasakyan. Oo, paano niya nagawa yun? Grabe naman ito, talagang sobra na ito. Hoy, tama na yan. Patayin mo siya ngayon din. B-boss, hindi ko, nangangahas pumunta. Anong ikinatatakot? Ang lakas ng impact kanina. Kahit Grandmaster, mahihirapan. Lalo na siya. Malubha, ang internal injuries niya. Wala na siyang magagawa. Makinig kayo. Ang pumatay sa kanya. 10 beses ang premyo. Mag-ehersisyo na lang ako. Kung gusto nyo, lumaban. Pero huwag sisirain ang gamit. Magpakatao naman kayo. Paano kung may madapa? Anong gagawin nyo? Ah, gets ko. Isa na lang kayo. Spirit Burst Pill. Marami kang alam ah. Pag inom ko nito,
Magiging Grandmaster. Ako pansamantala. Delikado na ito. Pinakamataas na Grandmaster ng martial arts. May problema tayo. Masdan mong mabuti. Ito ang tunay na martial artist. Naku, Ginoong Stone. Sabi ko na sa'yo, sa mundong ito, ang tanging makapagtaturing sa iba bilang karaniwang tao, ay ako lamang. Huwag mo akong subukan. Kung ulitin mo pa, gagawin kong lahi ng Sterling ang mawasak. Aaron, mag-ingat ka. Naku, Ginoong Stone. Binigyan na kita ng pagkakataon. Sayang hindi mo ininata. Kung nandito ka na, lumabas ka na. Hindi mo ba nadarama? Dot ang sinaunang hangganan. Mga sinaunang kalansay ay nakakalat. Ang matinding balak na patayan ay nagdudulot ng malaking pressure, hindi pangkaraniwan. Mas malakas kay Julian Sterling. Matandang Silas, mabuti na narito ka. Pinatawag mo ako rito para lang pakiglabanan ang walang kwentang nasa chi condensation stage. Aaron Stone, akala mo hindi ka na masusupil? Matandang Silas, anak siya ng sinaunang sektang martial. Pakawalan mo ako ngayon. Baka pangan pa kita. Naglako ako sa mundo ng cultivation ng matagal, walang katapat. Yung demonyo lang mula sa Celestial Dao Sect noon. Hindi ako takot ko ang inuman. Pakawalan mo ang Sterling family, ngayon din. Kung hindi, mag-ingat ka. Ang inay mo. Namatay si Julian Sterling. Ang mga Sterling ay hindi makakalimot. Yung Sterling na yun, maikli talaga ang buhay. Dahil di ko maibalik siya, ikaw na lang ang dadalhin sa Sterling family. Meron ka ng corpse goo. Meron ka talagang corpse goo. Nagulat ka talaga sa akin. Alam mo rin ang tungkol sa corpse go. Kahit na malawak at malalim ang iyong karunungan, huli na ang lahat. Imposible. Ang masiding hangarin mong pumat. Paano ito naging mas malakas kaysa sa aking hukbo ng corpse go? Ilan na ang pinatay mo? Para makakalap ng ganoong dami? Sino ka talaga? Ako. Ay. Ang tunay kong pangalan ay Aaron Stone. Aaron Stone? Aaron Stone ng Chi Condensation Stage. Ang pumatay noon sa Crimson Flame Palace. Ang Aaron Stone na yon? 2,000 taon. Buhay pa siya. Ikaw, anong salamang ka? Paano ka nag-reincarnate? Kailanman ay hindi ako namatay. Kaya paano ako ipanganak muli? Hindi. Kailangan kong balitaan si Grandmaster Xylon. Buhay pa si Aaron Stone. Nakontrol ko na ang iyong banal na selyo. Hindi ka na makakapagsabog. Magsalita ka ng malinaw. Nasaan ang mga natira sa Crimson Flame Palace? Hindi ko alam. Si Grandmaster Xylon lamang ang makakakontak sa kanila. Wala ka ng silbi sa akin. Itatakip ko ang iyong kaluluwa sa Soul Bending Array at susunugin ito magpakailanman. Huwag po. Isang storage pouch. Laman ng storage pouch ang mga pinakamahalagang gamit ng cultivator. Ang Spirit Devouring Arc, nagpapalit ito ng buhay na esensya ng iba tungo sa sariling lakas. Napakagaling. Maghanap ako ng pagkakataong subukan. Kuya, patay na si Julian. Nakaratay na rin ang tatay. Kung hindi ka babalik agad, mawawasak ang Sterling family. Vance, aking alagad. Nakarating ka lang sa rurok na Grandmaster. Hindi matatag ang iyong cultivation. Dapat mong paglaanan pa ng panahon ito. Guro. Kung hindi ako makaganti, hindi ako mapananatiling payapa. Sige, mabuti. Yamang desidido ka na, at upang mapanatili ang iyong pag-cultivate, sasamahan kita sa paglalakbay. Salamat po, Guro.
Ang Riverbend Martial Alliance Summit ay magsisimula na. Aaron Stone, gagawin kitang magnasa sa iyong kamatayan. Sana itong siyam the Great Demonic Core ang makapagpaabot sa akin ng mas maraming layer. Ang makalangit na kapangyarihang ito. Posible kaya, Guro? Talagang isang siyam the Great Demonic Core, nakaabot ako sa 11 layer. Narating ko na ang key condensation stage, ika-negatibo 9,974 na layer. Oh, Stone. May kailangan akong tulong sa iyo. Ano yon? Sumama ka sa akin sa tauna, Riverbend Martial Alliance Summit. Tradisyon ito ng rehiyon. Ginagawa tuwing 3 taon. Mga kilalang pamilya ay nagpapadala ng kanilang pinakamalakas na mandirigma para dumalo sa summit na ito. Ang pamilyang Vance ay talo na sa 3 sunod na summit. Kung matalo ulit tayo, baka umatras tayo sa mataas na antas ng Riverbend. Ang Martial Alliance Summit ay pagtitipon ng mga pinakamalakas. Mga labi ng Crimson Flame Palace ay maaaring kasali dito. Higit pa rito, masusubukan ko rin ang aking bagong Spirit Devouring Art. CJ, kukunin ko ang titulo ngayong taon sa Riverbend Martial Alliance Summit. Para sa'yo, Salamat, Stone. Master Valerius. Ang huling paglabas ng kapangyarihan. Galing sa Riverbend, isang tao lamang ang makagagawa ng kapangyarihang makalangit at makalupa. Ito ay nangangahulugang ang aking guro ay nasa Riverbend region. Kamakailan, may special ba sa Riverbend? Ang Riverbend Martial Summit ay magsisimula na. Si Director Nolan, pinuno ng Martial Alliance, ang mamamahala dito. Marahil ang aking guro ay sasali din sa pagtitipon. Kailangan kong pumunta sa Riverbend agad. Ang maliit na lugar na Riverbend ay hindi nangangailangan ng iyong presensya. Desisyon ko na ito. Opo, sir. Pasensya na, sino po ang guro ni Master Valerius? Anong dakilang eksperto? Ang apelyido niya ay Stone. Sige, Stone. Narito na tayo. Bakit hindi dumalo ang pamilya Hayes? Ang pamilya Hayes ay nanalo ng 2 sunod na kampyonato. Kaya hindi na nila kailangang sumali. Ang pamilya Thorne mula sa Harmony City. Bakit sila nandito? Hindi sila taga Riverbend. Bakit sila nakikialam? Si Lillian Vance na pala ay nakisama sa pamilya Thorne ng Harmony City. Ah, ang pamilya Thorne. Malakas ba talaga sila? Ang ninuno ng mga Thorne ay tinuruan ni Master Valerius ng mga teknikong martial. Sila na ngayon ang nangunguna pamilyang martial sa Harmony City. Yang si Valerius na yan. Paano mo nasabing Master Valerius lang yan? Delikado kong marinig yan ng mga pamilyang martial. Miss Vance, mukhang wala kayo. Magandang kondisyon ngayon ah. Lillian Vance, talaga bang nagtatanong ka pa ng gusto ko? Pinatay mo ang kapatid ko. Ano pa ang gusto ko? Magpapakasal na ako sa pamilyang Thorne. Pagdating ng panahon, kapag nagkaisa ang Thorne at Sterling, wala nang taka sa atin. Gusto kong mag-alay ka sa kaluluwa ng kapatid ko. Lillian, huwag kang magmadali dahil nandito na tayo sa Riverbend Martial Alliance Summit. Laruin natin sila. Wala na sigurong natitira sa kanila, hindi ba? Isang innate master lang ang dala nila. Sa tingin ko etong taon, ang magiging huling Martial Summit ng pamilya Vance. Bigyan natin sila ng magandang pamamaalam. Ikaw si Aaron Stone, no? Ako nga. Lagi kang binabanggit ni Lillian sa mga nakaraang araw. Ikinagagalak kitang makilala. Magkamay tayo. Sige kung ganon. Ganitong kalakaran ulit. Huling beses, inapi mo ang kapatid ko. Ngayon naman, panoorin mo kung paano kadaduste ni Juliet. Taong walang kwenta. Huwag mong isipin na ang iyong kaliitan ay sapat para makikain ka ng walang bayad saan man. Siguro sa inyong liblib na probinsya, baka pinapalakpakan pa ang mga kahambugan mo. Ngunit sa paningin ko, ikaw ay wala kundi. Nako, Juliet. Napakalakas na sigla ng loob. Julian, mahal ko. Anong nangyari? Binata, ay netisod talaga? Nakita ko ba ng tama o mali ang narinig ko? Kung nalaman man lang ni Valerius na ang pamilyang kanyang itinaguyod ay naging ganito, siguradong masasaktan siya. Anong kapal ng mukha mo? Pangahas kang magsalita, walang respeto kay Master Valerius. Ang sapat na rason na, patayin kang 100 beses.
Noong panahong nakakasama ko siya. Wala ka pang sa sinapupunan. Kay lakas ng loob mo, nakakatawa ang kayabangan mo. Si Master Valerius ay nasa 3 pinakamataas sa banal na ranggo ng 9 na kaharian. Diyos siya sa puso ng mga mandirigma. Isang siglo nang hindi nagpapakita. Ikaw, isang batang walang karanasan, nag-aangking kilala siya? Bakit di mo sabihin, ikaw mismo ang ninuno ni Master Valerius? Kung iyan ang gusto mong sabihin, edi tanggapin ko. Ang lakas ng loob mo? Ikaw, ang lalaking ito, winalang hiya si Master Valerius. Ang yabang ng batang ito, ang kapal ng mukha niya. Pakiusap, tahimik po muna tayong lahat. Ang summit ng samahang martial ng Riverbend ay magsisimula na, mangyaring maupo na ang mga kagalang-galang na pamilya. Swerte mo, bata, walang saysayang maglaban tayo dito. Mamaya, pag nasa arena na tayo, ipapahiya kita sa harap ng lahat at hindi mo ito malilimutan. Ipapakita ko ang malaking pagitan ng ating mga kakayahan. CJ, mamaya na lang. Maligayang pagdating sa inyong lahat sa summit ng Samahang Martial. Ako si Director Nolan, Pangulo ng Samahang Martial. Mula nang itatag ni Master Valerius, ang summit ng Samahang Martial ng 9 na kaharian, isang siglo na ang nakalipas. Bago magsimula ang laban, gaganapin muna ang seremonya ng pagsamba. Ang larawan ay ng guro ni Master Valerius. Ayon mismo kay Master Valerius, ang kanyang mga tagumpay ay dahil sa gabay ng kanyang guro. Ang dakilang ekspertong ito ay itinuturing na tagapagtatag ng mga martial artists sa 9 na kaharian. Matagal ko nang gustong malaman, sino ba ang makapangyarihang taong ito na pinagsisilbihan ni Master Valerius ng buong pagsamba? Si Valerius na yan. Masyadong bata ang itsura sa ipinintang larawan ko. Magsimula na ang pagsamba sa ating dakilang tagapagtatag. Tumayo po ang lahat. Unang yuko. Ikalawang yuko. Ikatlong yuko. Tapos na ang seremonya. Mabuti. Ang summit ng Samahang Martial ng Riverbend ay magsisimula na. Alin sa mga kagalang-galang na pamilya ang mauuna? Ang bilis ng mga galaw. Ang lakas ni Julian Sterling ay mas malakas. Kailan pa naging interesado ang pamilya Thorne sa Riverbend Summit? Walang panuntunan na angkan mula sa labas ng Riverbend ay hindi pwedeng sumali. Director Nolan, sang-ayon ka ba? Tama si Julian Sterling. Ang Riverbend Martial Alliance ay nagbibigay galang sa'yo, Julian Sterling. Ang pamilya Belmont ay nandito para hamunin. Sige, magpatuloy. Si Sterling ay kahanga-hanga. Ang kanyang mga unang galaw ay walang awa. Ang sitwasyon ay hindi na makontrol. Ang pamilya Lowell ay nandito para hamunin. Ang pamilya Warren ay nandito para hamunin. Ang daming malalakas na angkan, lahat natalo sa isang ikot lang. Mukhang ang lakas ni Julian Sterling ay talagang nakakatakot. Mukhang, ngayon ang buong Riverbend Martial World ay tatapak-tapakan ng pamilya Thorne. Sino pa ang may lakas ng loob? Ang Riverbend Martial Arts Summit ay para sa sparring. Bakit ka ganyan? Walang awa? Ang pamilya Vance nyo ay malapit na matanggal sa alyansa. Anong karapatan mo? Kung hindi ka kumbinsido, lumaban ka. Ikaw, Dahil walang lumalaban, ipahayag na. Kung walang lalaban, ako na ang magpapahayag. Susubukan ko. Subukan ko nga. Siya ba ay mula sa angkan ng Vance? Ang kanyang aura ay nagpapahiwatig. Siya ay likas na martial artist. Biro lang to, di ba? Oo, talagang ganoon. Isang likas na martial artist ang humahamon sa Panginoong Martial. Parang pagpapakamatay yan. Sa tingin ko ang binatang yon ay pumupunta lang doon para magpatawa. Nang ahas kang magpakita, nakita ko na ang mga nagmamakaawa pero walang ganito kalantaran na naghahanap ng kamatayan. Binata, kung sakaling ako'y makatapos sa'yo, huwag mong isisi sa akin. Sa lakas mong yan, di ka karapat dapat sa oras ko. Ayokong makita nila akong si Julian bilang isang bully.
Sige, papaluin mo ako ng isang beses. Isang suntok lang mula sa kanya. Di ba't halatang, minamaliit niya ang kalaban? Sigurado ka ba? Kapag ako ang unang umaksyon, wala ka nang pangalawang pagkakataon. Makikita mo rin ang agwat ng Panginoong Marshall. Sa basurang tulad mo, na puro lakas lang ang alam, iyan ang agwat nating dalawa. Sige na nga. Titingnan ko kung gaano ka katatat. Kitang-kita ko sa binatang yon, halatang isa lang, siyang likas na martial artist. Mangahas siyang humamon sa Panginoong Marshall. Tiyak na naghahanap ng kamatayan, nagpapahiya sa sarili. Kung sakaling tumama siya, siya mismo ang mamamatay. Handa ka na ba? Sige, atakihin mo na ako. Malinaw na siya lang, isang likas na martial artist. Hinamon niya ang isang martial grandmaster. Ngunit di tumagos ang kanyang suntok sa proteksyon ni Julian Sterling. Sabi ko na di siya karapat-dapat. Sterling, Bakit nasusuka si Julian? Exact paano nangyari ito sa pangangatawan ng isang martial grandmaster? Kahit 10 suntok niya, di dapat magdulot nito. Isang karaniwang martial artist. Talagang tinalo ang martial grandmaster sa isang suntok. Isang pangyayaring di pa naririnig sa larangan ng martial arts. Sino ka talaga? Ang galing mo, di pa ikasampung bahagi ng lakas ko. Ganyan ba kalakas? nakita niyo ba lahat yun? Si Julian Sterling ang tagapagmana ng pamilyang Thorne. Mula sa Harmony City, nagsasanay sa ilalim ng prinsipyo ng pakikipagkapwa. Sino mag-aakalang ang martial artist? Nagtago pala ng lakas at gumamit ng mga karumal-dumal na paraan para ambushin siya. Commander, hayagang sinaktan niya ang binata ng pamilyang Thorne. Direktang panghahamak sa pamilyang Thorne. Manonood ka na lang ba habang inaapi siya? Mabuli ng dayuhang ito. Tama na ang salita. Ayos ka lang ba? Commander, huwag kang mag-atubili. Patayin mo siya. Ako ang bahala sa lahat. Kung sisihin mo man sa masamang kapalaran mo, aalisin ko ang iyong lakas. Gamit ang Spirit Suppression Array, maghihirap ka ng higit pa sa kamatayan. Binuhay niya talaga ang Spirit Suppression Array. Talagang kawili-wili ang patibong na ito. Nakakulong ng espiritu't diwa. Sumisipsip pa ng enerhiya ng iba. Mukhang ganun nga. Kailangan ko ng panahon para makalabas. Ice Toad Nakulong siya. Ang himpil ng espiritong gapos. ay lihim na sining mula sa sekta ng multong hat sa mga sinaunang paaralang panlaban. Kayang ikulong ang 5 pandama at ubusin ang kanilang lakas. Para siyang pahirapan hanggang mamatay. Siyempre ganyan talaga. Nang ahas kayong galitin ng Angkan Fort, wala na siya, mamamatay siya. Buti na lang wala ako roon. Nakikita mo, ito ang mangyayari kapag kumalaban ka kay Julian Sterling. Ang Angkan Lowell, ng lupain sa Riverbend. Sa Angkan Fort. At susunod kay Julian Sterling. Ang Angkan Warren, nag-aalok ng 30% ng kita sa Angkan Thorne. At susunod kay Julian. Lahat tayo sumusunod kay Julian Sterling. Lahat ng pamilya ay nagsalita na. LR Evans. Anong masasabi mo? Kasalanan ko ito. Dapat kong iligtas si Gisto. Julian Sterling. Basta't, patawarin mo si Gisto. Gagawin ko ang lahat. Kailangan nating makita ang katapatan ni Miss Vance. Kung ililigtas mo si Emma Stone, ibibigay ko ang 80% na ari-arian ng pamilya Vance. Hindi sapat. Anong lakas ng loob mo? Buong 100%. Hindi pa rin sapat. Ano ba talaga ang gusto mo? Hubad ka na. At masaksihan ng lahat ang katawan ni Miss Vance. Ipakita sa lahat. Ang pamilyang Vance, kilalang angkan sa Riverbend. Paano sila napunta sa ganito? Naging sila'y nasa kamay ng iba. Nakasakit sila ng hindi dapat nilang galitin. Isang maling hakbang, maraming susunod. Ang pamilyang Vance sa ganitong kalagayan. Paano sila makatatayo sa Riverbend? Miss Vance, yan lang ba ang katapatan mo? Maghubad ka pa. Sige na, maghubad ka para sa amin. Nanonood kaming lahat. Hubad. Hubad. Sino bang hindi pa nakakita niyan? Hubad. Nakatingin ng lahat. Nakawala siya. Naku, Gisto. Ang inyong pagsasala. Ang prinsipyo nito ay parang sa sining ng paglulon sa espiritu. Paano niya nasira ang pagsasala?
paano ito nangyari? Ikaw ang nagsimula nito. Sinig ng paglulon sa espiritu. Naubos ang aking tunay na ki. Anong klaseng teknik ito? Napakaraming tao. Walang hiya kayong. Pinahihintulutang apihin ang baba. Napakaraming tao, nanonood lamang. Anong dakilang mga pamilya? Ano itong samahang martial? Sa palagay ko, isang biro lang ito. Huwag kang magbalaki, bastos na paslit. Isipin mong ang pinakamataas na pagpupu ay gulo dahil sa isang likas na mandirigma na tulad niya. Ganito na lamang ba, kahina ang mga pamilya. Martial ngayon, nakakatakot na hangaring papasok na ang taong ito sa venue. Kuya, dakilang kael. Nakarating na. Lumilipad sa himpapawid ang dragon. Ang paknit nito ay kayang takpan ang langit. Bago pa man siya dumating, naririnig na ang kanyang angal. Walang iba kundi si Dakilang Kael. Narito ako ngayon, upang magpahayag ng isang patalastas. Ang aking Dragon Gate Sect ay magbabalik sa Riverbend. Kagalang-galang na kael. Maligayang pagbabalik, Dragon Gate Sect. Ang pamilyang Sterling ay may-ari ng maraming ari-arian sa Riverbend. Sabihin lamang ang inyong napupusuan. Lokasyon. Kahit saan ay pwede. Ang lahat ng aming ari-arian ay nasa ilalim ng aking proteksyon. Salamat po, kagalang-galang na kael. Kung magkikilo si Dakilang Kael, nasa panganib si Ginoong Stone. Kailangan kong ilikas si Ginoong Stone mula rito. Narito ako ngayon, upang hanapin ang isang tao na nagngangalang Aaron Stone. Pinasama nito ang pamilya ng alagad ko. Narito ako ngayon, upang humingi ng katarungan. Siya si Aaron Stone. Kaya si Dakilang Kael pala ang naghahangad sa kanya. Malaking problema ang kinakaharap ni Aaron Stone. Panginoong Kael, ang martial arts summit ay para sa pagsasanay. Hindi sa pananakit ng sadya. Ang inyong mga kilos ay labag sa mga alituntunin. Sa Riverbend, walang alituntuning ang makakapigil sa akin. Ako ang batasan. Aaron Stone, oras na para bayaran ang utang. Hindi na ako makapaghintay na makita kang bugbog ng tuluyang wasak. Isang key condensation lamang, pang 7 yugto na mandirigma. Hindi karapat-dapat kay Master. Magaling. Kapag si Vancy umatake, nakamamatay na tira ang punterya. Ginago mo ko sa harap ng tao. Ngayon, panunuorin kitang mamatay. Mahirap itong kalabanin. Ang maabot ang Martial Venerable Reap bago mag-30 taon. Katumbas ito ng dati nating Golden Core na yugto. Siya na ang sayo. Salamat po, Master. Naiintindihan mo ba ang agwat natin? Huli na ang lahat para pagsisihan mo ito, ang paghihirap ng kapatid ko. Ngayon, babayaran mo ng 100 beses. Aaron Stone, akala mo ba, napakalakas mo na, dati ka, mga mahihinang tauhan, ang pinadala ko, kaya nagmalaki ka. Ngayon, sa wakas ay ikaw naman, ang lalasap sa pait ng pagkata. Stone. Ikaw pala. Kuya, Nahulog si Commander Vance. Ito, paano ito nangyari? Na-block niya si Vance. Atake. Ito na. Paano ito posible? Ang cultivation aura ay hindi nagsisinungaling. Ang aura na nagmumula sa kanya ay mula sa key condensation stage. Ngunit ang totoong kapangyarihan, bakit lampas pa sa Martial Grandmaster? Nasira na naman ang damit ko. Yun pala ang katotohanan. Master Kael, Ang dahilan kung bakit nakayan tanggapin ang ataking lampas sa iyong kakayahan, nasa kasuotang ito ang sikreto. Ito siguro'y isa sa mga maalamat na proteksyon ng mga sect na bago kaya. Sabi ko na, isa lang siyang Chi Condensation Practitioner. Paano niya nakayanin ang True Chi ng Martial Grandmaster? Dayan pala ito. Ito ay simpleng, karaniwang damit lamang. Nagmamatigas ka pa. Stone. Ginoong Stone, Tinamaan mismo ni Kagalang Kael. Ang mga lamang loob ng batang yon, tunay ngang nagulong masa ng dugo. Julian Sterling, naghiganti na ang kapatid mong babae. Mamahinga ka na ng payapa. Kung magpapatuloy ito, mawawasak talaga ang aking damit. Di ba siya namatay? Bakit siya nakapagsasalita? Impossible ito. Ipakita ko sa inyo ang tunay na sining ng pakikipaglaban. Para makatipid ng oras, gagamitin ko lamang 20% ng lakas ko. Si Mahestrong Kael, napilitang gamitin ang kanyang tanyag na banal na sining ng dragon. Hoy bata, tumigil ka sa pagpapanggap. Ang huling teknik ni Mahestrong Kael ang nagpasahol sa kanya sa Riverbend. Mas malakas na ngayon.
Talagang siya ang pinakamagaling na mandirigma. Tanggang walang alam sa lugar mo. Pumunta ka sa impyerno. Ang lakas ng tunay na kina ito. Sapat para gibain, mga mandirigmang wala sa antas ng Grandmaster. Mahirap isipin ang tunay na kapangyarihan sa sentro nito. Ang kanyang nakamit na kalagayan, ang binatang iyon, ay tiyak na mapapahamak. Oh, aking Panginoon, natalo ang Marshal Venerable. Paano ito nangyari? Ano ito? Iisa lang ang ibig sabihin nito. Sa pangwakas na laban na ito, si Aaron Stone ang nagwagi. Oh, Ginoong Stone. Ang iyong cultivation ay isang malaking kapahamakan. Akin nang kukunin ang iyong golden core. Hindi ko inakala na ganito kalakas ang iyong cultivation. Kaya niyang sipsipin ang aking cultivation. Huwag kang masyadong magdiwang ng maaga. Ito ay simula pa lamang. Nagising na ang Panginoon, ang Crimson Flame Palace. Ay lilipulin kayong lahat, parang mga langgam. Crimson Flame Palace, taga Crimson Flame Palace ka, magsalita ka, nasaan sila? Asong alipin ka lamang ng Panginoon. Magsalita ka na. Oh, aking Panginoon. Impossible ito. Pinatay ni Aaron Stone si Grandmaster Kel. Ito ang nagtulak sa kanya na maging kaaway ng buong martial world bilang panganay na anak ng Sterling family ng Riverbend. Tinatawagan ko ang lahat ng dakilang pamilya. Napatayin si Aaron Stone ngayon din. Tama. Ang ganitong mapang wasak ay kapahamakan kung mabubuhay pa. Ipapaalam ko kay Master Valerius ang lahat ng pangyayari. Tutulungan ako ni Master Valerius. Patayin si Aaron Stone. Kahit napakalakas niya, hindi kakayanin ni Gisto ang maraming pamilyang mandirigma. Mukhang ngayon, dito matatapos ang landas ko. Ako si Elara Vance. Tutulungan ko si Gisto. Inaabangan ko yan. Pinoprotektahan ng mga Vance si Stone. Kasabwat niya. Dapat silang patayin. Patayin dapat silang lahat sa bigat ng kasalanan. Ulat. 30 milya ang layo. May nakakitang lumilipad na bahaghari, si Master Valerius. Panginoong Valerius, papalapit na siya. Narito na si Valerius. Napakagaling nito. Ipaghihiganti niya ang dakilang mandirigma. Aaron Stone. Tingnan natin kung paano ka mamamatay. Galing sa siyam na kaharian, nasa top 3 ng Saint ranking. Panginoong Valerius, sa ganitong distansya, ramdam ko ang napakalakas. Nakapangyarihan niya. Napakalakas. Nakaabot si Valerius sa Tribulation Transcending na yugto. Mas hindi na mauunawaan. Aaron Stone, madali siyang wakasan. Malugod po namin kayong tinatanggap. Panginoong Valerius, bakit kayo narito? Walang paunang abiso. Ano ang problema? Nandaya siya sa Martial Summit at pinatay si Grandmaster Kale. Ito ay paghamon sa buong Martial Alliance. Nararapat siyang mamatay. Nagkaisa kami ni Vance at 10 pamilya para maglabas ng kill order. Bakit kayo tahimik? Dati kayong mayabang? Nasaan na ang kayabangan at kapalaluan ninyo? Sa mundong ito, hindi sapat ang lakas. Kailangan mo rin ng makapangyarihang koneksyon. Isang tanga lang ang manghahamon sa akin. Talagang hangal ka. Panginoon ko, narito po kayo. Tanggapin ang pagpugay ng inyong alagad. Panginoong Valerius. Panginoon, Master Valerius, paano mo nagawa ito? luluhod. Siya'y lumuhod na. Huli ang inyong alagad. Nagpahirap sa Panginoon. Ano ang nangyayari? Paano ito nangyari? Ito, Master Valerius. Bakit siya luluhod sa batang ito? Tama, Diyos ko. Tinawag siyang Panginoon ni Valerius. O Panginoon ko. Paano ito nangyari? Sa edad, 10 taon ang pagitan. Hindi ka panipaniwala, Valerius. Ang iyong martial alliance ay tunay na makapangyarihan. Hindi ko magagawa. Kalimutan na. Matanda ka na. Tumayo ka. Salamat, Panginoon. Hindi mangyayari. Talagang imposible. Naaalala ko pa. Ang dangal ay higit sa lahat. Ang kasikatan ay alabo. Sa 100 taon. Sinunod ko ng tapat ang mga aral ng aking guro. Hindi nagsawalang kibo. Ano itong kaguluhan? Nasaan ang dangal? Walang husay ang pamamahala mo. Mula ngayon, ako ay magpapakita ng tunay na dangal, Director Nolan. Opo. Bilang pinuno ng Martial Alliance sa Riverbend, hinanap mo ang kapangyarihan. Nakalimutan mo ang nagtatat. Ano ang kasalanan mo? Ako'y bulag noon. Ang aking alyansa ng Martial sa rehiyon ng Riverbend. Mula ngayon, magpupugay kay Stone. Anumang utos mo, susundin ng walang pag-atubili. Ang pamilyang Sterling at Thorn. Nagpakita ng pagsuway. Sa pangalan kong Valerius, itinataboy ko ang mga angka ng Sterling at Thorn. Mula sa mga ranggo ng Martial sa Riverbend. Pagkatapos ngayon, wala ng pamilyang Sterling. Hinding babagsak ang Thorn. Panginoong Valerius, pakiusap, bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Aaron Stone.
Bakit ang daming tumutulong sa iyo? Ikaw na babaeng si Kim, hindi pa sapat ang gulo? Sapat na ba ito? Binibining Vance. Itinaguyod mo ang katwiran sa harap ng malaking pagsubok. Nararapat ang papuri sa iyo. Simula ngayon, ang pamilyang Vance, ang mangungunang pamilyang Marshall sa Riverbend. Salamat, Panginoong Valerius. Noong naging estudyante mo ako, ganito na talaga ang ugali mo. Isang siglo na ang lumipas. Ngunit ikaw, binata. Halatang tumanda na. Oh, guro, hindi ka nagbago. Kailangan kong alagaan ang halamanan ko. Alam mo ang ugali ko. Huwag nang pag-usapan. Ito, opo. Tara na. Kung may magsalita tungkol sa nangyari, kakalabanin ng alyansa ng Marshall, at sa akin, si Master Valerius. Guro, huwag akong sundin. Nahanap ko na. Aaron Stone. Winasak mo ang angkan naming Sterling. Hindi ako titigil hanggat walang pagbabayad. Guro, nahanap ko na ang hinahanap. Kuya Aaron, nahanap din kita. Ginoong Stone. Nakakuha ako ng impormasyon sa nakalipas na 2 buwan sa lungsod ng Southport. Maraming bakas ang naiwan ng kulay lilang. Ayon sa aking investigasyon, nakakita ako ng TK footage. Ang video na ito ay may kuha ng boses at paraan ng pagpatay nito. Mamatay ka. Maaasahan ba natin ito? Wala pang paraan sa kasalukuyan. Ang salarin ay nakapatay na ng sunod-sunod na 30 panandang pandagdag na martial artists. Ang Martial Alliance ng Southport ay nagsugo ng marami. Subalit, walang nakakita sa kanya. Ngunit nitong huling 15 araw, bigla na lang siyang naglaho, tumigil sa at tuluyang nawala. Bantayan mo ang Southport. Kung may mangyari, sabihin mo agad sa akin. CJ. Elder Silas. Ngayon ay hihingi sana ako ng tulong. Ang Sterling family, ang tagapag-alaga ng mga kaluluwa para sa Crimson Flame. Ang Crimson Flame Palace, dapat ding kumalinga sa amin. Noon, may kasunduan tayo. Nagbabantay ka sa akin? Panginoon, naging paspasan lang ako. Isang beses lang. Ako nangako ng tulong sa inyo. Mag-ingat ka na lang. Oh, Lillian Sterling. Ano ng kapal ng mukha mo? Lillian Sterling, sugod. Walang hiya ka talaga. Panghimasok sa tahanan ko. Unahin siyang pasukuin. Isang hamak na mandirigma sa innate stage. Lalaban ka pa sa akin? Nasa ika-12 na antas ako ng innate stage. Di ko pa rin siya malapitan. Sino ba siya? Lillian Sterling. Ano ba ang pakana mo? Matandang hayes. Nagkukunwaring walang alam, namatay ang kapatid ko. Ang kuya ko'y pilay na. Ngayon na mismo, hindi lang papatayin ang honghang na Aaron Stone, kundi pati kayong. Gagawin ko kayong mga highest advance. Lahat kayo, mamamatay kasama nila. Oh, aking lira. Tatay, noong una ay, nagustuhan kita. Nais kitang maging pamilya. May galit? Harapin mo ako, huwag mong galawin ang anak ko. Tatay, ano ang nangyayari? Kuya Marcus, Sinira mo ang pamilya ko. Paano kang sisirain ko ang anak mo? Anong gagawin mo? hoy, subukan mo. Huwag mong galawin ang Mahal, ano nang ipinagyayabang mo? Malaking karangalan na pansinin ka ng Sterling family. Ngunit sinayang mo. Sino bang nakaisip na lalapit ka kay Aaron Stone? Karapat dapat ka nito. Tumigil ka dyan. Alalay siya ni Matandang Thorne. Ang lalaking iyon. Tama. Siya si punong Marshall Reed. Ang tawag sa kanya ay Reed. Ilang taon nang nakatutok siya kay Matandang Thorne. Kung inimbitahan siya ni Elara Vance, alam na siguro ni Matandang Thorne. May panahon ang langit. Elara Vance, hindi kita hinanap. Ikaw pa ang nagpakita sa harap ko. Sakto, ngayong araw na ito. Tapusin na natin ang lahat. Ngayon din. Lillian, ang panggigipit mo sa ibang pamilya, laban sa tuntunin ng Directorate, ang National Directorate, sa harap ng makapangyarihan na si Matandang Silas, ang isang pinakamahusay na martial artist, mga tuntunin ay walang saysay. May mga bulag sa kasakiman. Ilang taon nang hindi kumilos ang Directorate, kaya tayo minamaliit, di ba? Sasamantalahin ko ito para ipakita sa inyo ang tunay na kapangyarihan ng Directorate. Siya pala ay isang ranggo ng Marshal Venerable.
Ang kanyang kapangyarihan ay sapat para durugin kahit isang Grandmaster. Ang lakas ng suntok na ito, higit pa kay Grandmaster Kel sa banal na sining ng dragon. Patay na siya o lumpo. Ang mga Martial Venerable ngayon ay parang sinaunang mga Golden Core Cultivator. Ang mga Cultivator ngayon ay masyadong mahina. Sa iyong mahinang lakas, 2,000 taon na nakalipas, ni Chi Condensation Stage man lang. Isang tagapagpatupad ng direktorado. Elara Vance. Ngayon, babayaran mo ang iyong mga utak. Elara. Ikaw ay mula sa Crimson Flame Palace. Alam mo ang palasyo ng Crimson Flame? Kaya ano, sa iyong Chi Condensation lakas, ikaw ba ay nagmamadali sa mamatay? Ginoong Stone, huwag maging rash. Siya talagang namamahala sa madali. Pagtatalo Peak Martial Venerable. Dapat siya ay isang Martial Saint. Hindi katugma para sa kanya. Si Silas, siya ang nawasak ang Sterling family. Kaya, ikaw, ang mas maaga aalis ko sa'yo, mas maaga ito ay nagtatapos. Stone, maging maingat. Aaron, Kanyang aura ay malinaw lamang sa isang Chi Condensation Stage, Cultivator. Gayunpaman ang kanyang kapangyarihan ay maaaring rival ng minahan. Sino ka? Sa lalong madaling malalaman mo. Kawili-wili ito. Gayunpaman, ngayon, hindi mo pa rin ako maaari kang maging mas mabangis. Mabuti. Mahusay. Talagang nagawa mo ang kakaibang maayos. Ngunit makinig. Kailangan mo talagang magbigay ng higit na puwersa. ang taong ito ay isang masochist. Karaniwan, dapat siya ay patay. Bakit ang kanyang aura ay nagpapataas? Masama ito, kaibigan, ang kanyang kultivasyon ay aktibo kapag malubha na sugatan. Ang mas maraming sugat, mas malakas siya makakakuha. Tumigil ngayon, mas siya ay nasugatan. Ang mas malakas na siya ay nagiging tulad ng pag-abuse, Halika. ang iyong gusto. Gagawin ko ang hiling mo. Matinding lakas ang iyong ginamit kanina. Dulot nito'y matinding sakit. Ngayon, babayaran ko ito ng 100 beses. Kakaiba ang lila nitong mga apoy. Kayang gawing abo ang anumang bagay. Kahit anuman, huwag mong harapin ng diretsyo. Mapapahamak ka. Susunugin ko ang kaluluwa mo. Hanggang walang matira. Gagawin kitang. Aaron, Hindi ka na muling mabubuhay. Aaron. Sa wakas, mamamatay ka na. Kuya Julian, nakapaghiganti na ako para sa iyo. Tumagal siya sa lilang apoy nang walang proteksyon. Paano? Paano ito nangyari? Ginamit ko ang buong kapangyarihan ng Crimson Flame Palace. Kahit na ang mga bihasang manlalaro ay masasaktan nito. Sino ka ba? Ako ay ang hinahanap mo. Ako si Aaron. Si Aaron Stone pala. Paano ka nabubuhay pa? Paano itong pangalawang pagkakataon? Paano ka nabubuhay pa? Kung buhay kayong lahat, bakit ako hindi? Sabihin mo, nasaan ang mga tira ng Crimson Flame Palace? Alam kong hindi mo sasabihin. Master Xylon, ang babaeng ito ay napakaganda. Sayang naman kung mamatay siya. Siguro dapat nating nag-iisa ka lamang, hindi ka laban sa amin. Bakit ka pa kumakapit? Nangako ako sa kanya. Habang ako'y nabubuhay. Gagawin ko, protektahan ko ang kanya. Celestial Dao Sect. Tigil na ang kalokohan. Patayin siya. Humihingi ako ng tawad. Nasira ko ang aking pangako. Ang masamang aura ng taong ito ay nakakapagpabago sa langit at lupa. Magpakumbaba ka sa Celestial Dao Sect at sa banal na espiritu ni Serafina. Magpakumbaba ka. Yumuko kang muli.
Yumuko kang muli. Opo, Stone. Stone, gumaganda na ba ang pakiramdam mo? Maayos na. May nais akong pag-usapan. Sino ka talaga? Magsasalaysay ako ng isang kwento. 5,000 taon na ang nakaraan. Aking alagad si Aaron, nasa ika-negatibo 187 na patong ng key condensation stage ka na. Hindi pa rin nakakaabot sa foundation establishment. Akyat na ang iyong Panginoon. Magsikap kang magsanay at magpalakas upang malagpasan ang key condensation stage. Opo, Guro. Mahal, aakyat na si Serafina. Mula ngayon, iyon na ang Celestial Dause. Nasa key condensation stage ka na. Ika-negatibo 2,576 na makalagpas ka sana sa lalong madaling panahon. Naiintindihan ko. Maaari kang umalis ng walang alinlangan. Sige na. Dakilang guro. Aakyat na ang iyong alagad. Nasa chi condensation stage ka na. Ika-5,074 na pato. Hindi ako makatatagal ng isang galaw laban sa'yo. Kapag umabot ka na sa ika-10,000 na pat, saka ka palang makakalagpas. Sana'y malampasan mo na ang chi condensation stage. 1,0,0,0,0 patong. Lahat ay umakyat na. Ako naman dapat ang sumunod, hindi ba? At pagkatapos, ang kanyang alagad ay pinatay ng kalabang sekta. Nagpanumpa siya. Gaano man katagal, ay kanyang tiyak na mahahanap sila. Bagaman, medyo mahirap paniwalaan. Ngunit buong puso kitang pinapaniwalaan. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit ang iyong presensya ay lagi nagbibigay ng pamilyar na pakiramdam. Lumabas ka na ngayon. Ikaw ba si Aaron Stone nga ba? Ako nga. Mahinang aura. Isang innate fighter lang. Siya ba ang hinahanap ng Panginoon natin? Ako'y alagad ng Palasyong Yelo. Si Selena ang Panginoon mo. Nakita ni Selena ang bakas ng nagliliyab na palasyo, kaya narito ako sa lambak ng bagsak na Diyos. Pumasok siya sa kalaliman at nawala ang koneksyon ng isang araw at gabi. Utos niya. Kapag nawala siya, hanapin kita. Ang nagliliyab na palasyo. Diligan mo ang natitira. Linisin ang mga peste. Ang iba pang kwento, ikukwento ko pagbalik ko. Selena, ikaw pala. Tapos na ang Palasyong Yelo. Sumuko ka na. Habang may panahon pa. Kung hindi, ano pa? Masasaktan ka lang. Ang pagsuko sa'yo ba ay pagsabay sa agos? Ang huling nakipagkasundo, nasa kabaong na. Payo ko sa'yo, mas maiging sumuko ka na. Ang ibang alagad na pumasok sa hukay ng bagsak na diwata, patay na sa amin. Ikaw na lang, ang naiwang walang kakampi. Kahit ako na lang ang natira, ano ngayon? Kahang mamatay si Selena, hinding-hindi ako sasama sa mga salbaheng tulad ninyo. Matigas pa rin ang ulo, ngayon din, pahihirapan kita. Para maramdaman ang katotohanan. Tingnan natin kung kaya mo. Ngayon, ang Starfall Sect, ang Mangganguna. Wakasan ang masama. Wasakin ang kultibasyon mo. Ang Shadowfiend Sect ay nakalaang kapalaran para sa'yo. Sayang ang kagandahan mo. Kung mamatay ka, pagkapuksa sa'yo, seserbisyuhan muna namin bago ka ipagbili. Sa nightclub ka, magtatapos ang buhay mo. Kian, matandang demonyo, anong ginagawa mo? Hindi ko, alam ko rin. Kontrolado ka. Ang baho ng bibig mo. Kuya Aaron, ang tagal nating hindi nagkita. Nako, Panginoon, ano nga ulit yung pangalan? Noong unang beses ko siyang makilala, maliit na bata pa lang siya. Kakaiba ba ang tawagin kuya? Parang alam mo naman, hindi naman gaanong katagal. Ang laki na ng pinagbago mo. Kuya Aaron, masayang-masaya ako na makita ka ulit parang panaginip. Parang bangkay. Ang dating nang sasabihin mo. Naaalala ko nang dalhin kita rito. Nangako ako. Nangako ka sa akin. Sabi mo'y babalik-balikan mo taon-taon. 18 taon na ang nagdaan. Ni minsan hindi ka bumisita. Hindi ba? 10 taon ang pagitan. Bakit ngayon taon-taon na lang? Hoy, binata. Hindi mo ba kami nakikita? Makinig ka, binata.
Huwag magpakakumpiyansang walang basehan. Isa ka lang, karaniwang martial artist. Payo ko sa'yo, lumayo ka na hanggat maaari. Pulong Sander, ang ginagawa natin ngayon ay dapat masigurado. Ang basurang ito, hindi natin pwedeng pabayaang mabuhay. Sektang Starfall. Sektang Shadowfiend. 1,000 taon na ang nakalipas. Nagpatira pa sa akin ang mga ninuno ninyo para sa aking mga sikretong sining. Sino ang aakalang ang mga inapo nila ngayon ay magiging walang galang? Bata, isang hindi kilalang, hindi mahalaga naan. Sabihin na banggitin ng aking ninon. Narinig mo? Maaari bang kilala mo siya? Lying, kailangan din ng mga limitasyon. Bakit hindi mo basta sabihin? Ikaw ay 1,000 taong guwan, 1,000 taong bulang turtle. Tapos na ito. Naisip ko inimbita na ilang eksperto, ngunit natapos kami sa isang kumpletong lunatiko. Hindi pa nakakuha ng sapat pa. Hindi ako masiyahan sa buhay. Hindi ako mamamatay dito. Para sa paggalang sa iyong mga tagapagtatag, ibibigay ko sa iyo ang isang pagkakataon. Hinihimo ko sa iyo na umalis ngayon. Maaari kong makaligtas ang iyong buhay. Nanirahan ako sa mga dakaan. At nakita ang maraming mahihiya ng mga tao. Ngunit isang tao ay gano, masama. Ito ang unang pagkakataon ko. Ang iyong Starfall Sects, tagapagtatag Patriarch Oak. Siya melt para sa 7 araw, at gabi huming para, lihim na sining. Upang makaligtas ang kanyang sekta, kung hindi, ito ay nawala. Ang iyong trick pagkatapos. Hindi kahit sapat upang linlangin ng isang bata. Tama, lakip, na itinuro ng Starfalls, lihim na sining ng sect. Ikaw, kapangyarihan ng Starfall art, tama? Ngayon, makikita ko, kung ano ang tunay na kakayahan mo. Ang block lang ay may limitasyon. Paano mo maaari ang pagbubuo, isang makapangyarihang super beasto sa kanilang ninuno, kung ito ay ako, hindi ako maniwala. Brother Aaron, sa pamamagitan ng kanyang paglilikha, naabot niya ang Martial Saint Realm. Maging maingat. Nakaligtaan mo ang iyong tawag bilang isang storyteller sa kalye. Ganito ang pag-aaksaya ng iyong talento. Ngayon, matatapos ko pa. Ayos ka lang. Imposible ito. Kuya Aaron, ang iyong pagsasanay ay lalo pang lumakas. Kaya niyang tanggihan ang atake ng banal na mandirigma. Hindi ganap na walang silbi. Binata, hindi mo ako maluloko sa panlilin. May suot kang uri ng pananggalang na kayamanan ng sekta, di ba? Kayamanan ng sekta? Totoo. Paano ko ito nakalimutan? Ayon sa tunay na Panginoong Jasper, bukod sa salamin ng tagapagtanggol, 5 kayamanan, ang pinakamalakas, ang humaharap sa kidlat ng pagsubok. Kaya pala ang palad, parang bumagsak sa bakal. Naipaliwanag na ang sitwasyon. Yun pala ang paliwanag. Nabalitaan kong ang palasyo ng yelo, may lihim na kayaman ng mystic robe ng lang. Ito ay humaharap sa mga atake ng banal na mandirigma. Walang kayamanan. Ang hindi masusupil, ngayong ang panlilinlang mo ay nahayag na. Hindi ka na magtatagal. Magaling ka sa mga dahilan. Hoy, binata! Nabunyag na ang panlilinlang mo. Tigil mo ang pagpapanggap. Noong una, nang talunin ko ang nagtatag ng inyong sekta ng Shadowfiend, si Morath ang pangalan, upang talikdan ang kasamaan, at nagmakaawa ng awa. Ang sekta ninyo ay dapat nang naglaho. Alam mo ba? Kaya kitang pataasin. At natural lamang, kaya rin kitang wasakin. Lalong nawawala sa sarili ang gago. Kapag pinagalit mo ng sabay. Ang 2 leader ng sekta. Isang batang hindi pa ganap. Nang hamon sa akin ninuno. Leader Kiet, bakit papakialaman ng hampas lupang ito? Magtulungan muna tayo, upang sirain ang kanyang kayamanan, sa kadahan-daang pahirapan. Tama nga. Hayaang masaksihan niya ang pamamaraan ng aming sekta ng Shadowfiend. Ang mga paraan ng aking Shadowfiend sect. 2 napakalakas na martial saints. Ang kanilang pressure sa paligid ay nakakatakot. Nagtataka ako kung si Kuya Aaron ay makakayanan ito. Ang aking Starfall art ay matagal nang umabot sa rurok. Sa pagwagayway lang ng aking palad. Ang tunay na chi na aking pinakawalan ay kayang wasakin ng mga lamang loob. Ngayon, ipapaalam ko sa iyo. Ang kahihinatnan ng pagpapagalit sa isang martial saint. Itinuro ni Patriarch Oak sa'yo ang sira na pamamaraan ng pagsasanay. Binaligtad nito ang iyong mga meridians sa loob ng mga dekada na ipon ng maraming lason. Kung hindi ka hihinto ngayon, sa loob ng 20 segundo, mamamatay ka sa lason. Unang beses kong makakita ng tao, napakaseryoso sa sariling kwento. 10 segundo na lang. Isang tabi mo ang 10 segundo. Kahit 10 oras, kaya naming maghintay. Kian, huwag kang makialam. Gusto kong makita. Anong mga daya ang gagawin niya ngayon? Huwag mo siyang patayin agad. Nais ko pa siyang maging sisidlan ng aking madilim na ritual. Mamaya, uunahin kong baliin ang kanyang mga bisig. Siya ang iyong aasikasuhin. 5,
Punong Leader Xander. Imposible. Kanina pa siya ayos lang. Bakit bigla siya dumudura ng dugo? Posible kayang totoo ang sinabi niya. Kung tumigil ka ng maaga, nailigtas ka pa sana. Ngayon, huli na ang lahat. Sira na ang mga meridiano mo. Wala nang lunas. Talagang hindi ako naniniwala. Imposible yan. Imposible yan. Mapagkakatiwalaan talaga, si Aaron. Tapos na. Ilang taon ko nang di napansin ang pagkahumaling ng Panginoon. Punong Leader Xander, huwag mong pansinin ang kalokohan niya. Nalinlang ka na. Araw-araw kang umaasa sa gamot sa sakit mo. Mahina na ang katawan mo, nagkataon lang ito. Isang walang kwentang, tambay ang nag-iingay. Tama na ang gulo. Kung hindi kaya ni Punong Leader Xander, ako na ang bahala. Sigurado ka bang gusto mo? Upang pigilan ang masamang balak ng sekta ng Aninong Halimaw, dinala ko noon ang paghihigpit sa iyong cultivation. Sa nakaraan, lahat ng cultivator ay maaapektuhan ng balak na ito. Kapag inaktibo ko ito, mawawala ang iyong cultivation technique. Punong Kiyen. Huwag siyang paniwalaan. Patayin siya. Ang pagpapatagal, hindi magbabago sa iyong kapalaran. Huwag ka sa aking espada. Mamahina ka ng lubos. Ang siyam na strandas ng tunay na chi ay may napakalakas na puwersa, kayang basagin, kahit bakal. Tapos na ang laban. Madali niyang hinarang ang makalangit na yin blade ni Kiyen. Hindi maaari. Hindi nasa buong lakas si Kiyen. Kiyen, ano pang hinihintay mo? Pagpatay sa kanya ay kasing dali ng pagkatay ng aso. Give in siya. Paano nangyari ito? Parang dinurog ang aking espada, ang sandaang taong kapalaran ng sekta ng Aninong Halimaw. Dito na magwawakas ang lahat. Ang aking cultivation, nawala ang aking kapangyarihan. Tinalo niya ang mga pinuno ng sektang Starfall at Aninong Halimaw. Sila ay mga martial saint. Siya kaya. Siya ang nagturo sa mga patriarka. Kuya Aaron, ikaw ba talaga ang dakilang tao? Hindi ako dakilang tao. Ako'y isa lamang. Isang nagsasanay ng key condensation. Naghinala ba ako ng walang dahilan? Isang karaniwang tao. Siya ba ang nagturo sa mga patriarch ng lihim na sining? Kahit na siya ang nakatulong sa Patriarch, dapat ay libu-libong taon na siya. 20-something anyos lang siya. Paano siya maging ganoon? Anong mga pamamaraan ang ginamit niya sa amin? Guro. May katuturan ang sinasabi niya. Ikaw ang nagligtas sa kanya, di ba? Sige. May lihim na sining ang aming sekta, ang 7-star soul reversal art. Ito'y tumatawag sa kaluluwa ng Patriarch. Ngayon, malinaw na ang katotohanan, di ba? Mainit ang ulo ng Patriarch ng Starfall sect. Kapag nalaman niyang hindi ka pala ang tagapagligtas niya, patay ka. Ang gulo naman. Hoy, bata, natatakot ka na ba ngayon kapag tinawag ko ang kagalang-galang na Patriarch? Ang impostor na ito ay mahahayag ang katotohanan. Sa sandaling iyon, ang Patriarch ay tiyak na lulunurin ang iyong kaluluwa. Muntik na akong nadala. Matalino si Xander. Paglabas ng patriarka, malalaman na ang lahat. Bata, malapit na ang kamatayan mo. Tama na ang salita. Tawagin mo na siya. Ikaw ang may gusto nito. Gusto kong makita. Hanggang kailan mo kami lalabanan? Walang hanggang kapangyarihan. Anyong Xuanming. Lumabas ka na, patriarka. Ang patriarka ng Starfall, nagproprotekta sa kanyang mga tauhan. May isang alagad ng sekta na nanuyalang sa alagad ng Starfall sect. Kinabukasan, ang sektang iyon ay naglaho. Kung talagang darating siya, maaaring magkagulo. Lumabas ka, patriarka. Bakit walang laman? Nabigo ang pagtawag? Anong nangyayari? Abala siya. Ulitin mo. Noong tinuruan ko ang patriarka ninyo ng lihim na sining, pangunahin lang ang naunawaan niya. Pero sapat na yon. Hindi ko inakala ngayon. Hindi pa niya lubos na naintindihan ang mga batayan. Tulungan kita. Lumabas ka na. Lumabas ka ngayon din. Sino ang humahamon sa akin? Pagbati, patriarka. Ikaw talaga, pasaway. Ako ang ika-38 na tagapagmana ng sekta ng pagbagsak ng bituin, ang kasalukuyang pinuno ng sekta. Ikaw na bata, masyadong mahina ang pangangatawan mo. Wala kang matibay na saligan. Paano naging pinuno ng aking sekta, ang isang mahina kagaya mo? Magsalita ka, ano ba? May tao ritong nag-aangkin na siya raw ang tumulong sa inyo at nagturo raw ng lihim na sining ng ating sekta ng pagbagsak ng bituin. Siya raw ang nagturo sa inyo. Kay kapal naman ng mukha. Mangahas na magpanggap bilang aking tagapagligtas. Nasaan siya? Gagapangin ko ang leg niya. Nasa likod mo siya.
Hoy, bata. Nakita mo ba yon? Ang tunay na ninuno natin. Ang yabang mo kanina. Mamaya, makikita ko kung paano ka mamamatay. Walang kwentang aso, walang hiya ka. Wala kang natututuang mabuti. Hindi ka nagsisikap para umunlad. Laging may problema kang dinadala. Ngayon, lilinisin ko ang ating sekta. Bakit hinahampas ni Patriarka O ang sarili niyang mga tao? Sige, tama na. Pigilan mo na ang pagpapanggap. Kagalang-galang na Panginoon. Nagpapakumbaba si Patriarka O. Tunay ba talaga ang inyong patriarka? Ang iba ay peke. Ngunit ang espiritong ito ay hindi, di ba? Tunay nga ang inyong patriarka. Kung gayon siya ibig sabihin. Itinuro ang lihim na sining. Maaari ka nang tumayo. Salamat po, makapangyarihang Panginoon. Minamahal na Panginoon. Ang mga batang ito ay talagang walang hiya. Nagtangka pang bastusin ka. Ngayon, lilinisin ko ang sekta at gigipitin ang mga salot. Patriarka. Ama, patawarin mo po ako. Hangal na tao. Pangahasang lapastanganin ang aing Ginoo. Mahal na Ginoo. Naku, matanda. Pakiusap, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Bigyan niyo pa po ako ng tsansa. CJ. Bantayan mo mga anak-aral mo. Walang susunod. Salamat, Panginoon. Titiyak kong maalala ito. Itong si Patriarkang O ay tunay na maaalaga sa mga junior. Malimit kong iniisip, kung buhay pa sana ang pamilya, ano kaya ang itsura ko ngayon? Huwag mong pag-isipan ang mga nakalipas na pighati. Ayaw kong alalahanin. Ngunit di ko mapigilan. Kung hindi mo ako iniligtas, namatay na sana ako sa kamay nila. Naisip mo bang hanapin ang mga kaaway na yon? Naisip ko na. Pero di ko alam kung paano. Kuya Aaron, kung ikaw ang nasa kalagayan ko, ano ang gagawin mo? Papatayin ko silang lahat. Malapit nang matapos ang palabas. Pakiusap, sabihin mo sa akin. Anong laro ang nilalaro mo ngayon? Talaga. Sapat ng panahon ang lumipas. Panahon na para magkaroon ng paglilitis. Hindi ko napansin. Pinuno ng sekta na si Ken ay inatake ng demonyo. Hindi mo kasalanan. Crimson Flame Palace, dalubhasa sa panlilinlang. Habang abala tayo, si Binibining Sterling ay dapat nakarating na sa dakong Fallen Immortal Gorge ngayon. Lillian Sterling. Ang aura na ito ba? Blood Soul Array, aktibo na. Tama. Hindi mo inaasahan. Ang malaking palabas na ito ay para lang sa sandaling ito. Ang muling pagbangon ng Crimson Flame Palace ay hindi mapipigil. Ngayon, kahit ikaw ay wala ng kapangyarihan. Para pigilan ito, ang daldal mo. Kuya Aaron, kailangan natin silang pigilan agad. Huli na ang lahat. Ako, si Lillian Sterling, ay nanunumpa. Kahit pa ikamatay mo, gagawin ko ang lahat. Handa ako. Malapit nang bumalik si Grandmaster Celon. Ang paghihiganti ng pamilyang Sterling. Sa wakas ay matutupad na. Kaya ang lahat ng ito, ang babaeng ito ang nasa likod. Sa kalaliman ng bangangguho ng immortal, naghihimlay ang labi ng isang immortal. Totoo ito. Dumating na ang sandali. Si Grandmaster Celon ay muling nilitaw sa mundo. Si Grandmaster Celon. Hala, mga labi ng cultivator sa tribulation stage. Kung magtagumpay ang pagsakop ng kaluluwa, ang kaluluwa ay makukuha ang kapangyarihan ng tribulation. Sa panahong iyon, walang makakapigil sa kanya. Ang pagbabalik ni Grandmaster Celon. Dapat nating tiyakin na si Aaron Stone ay mamamatay ng napakasakit. Sa bilis na ito, ang ating kapangyarihan ay mauubos na. Huli na ang lahat. Para kumilos ngayon, makatitiyak kayong lahat na kayo'y magiging pagkain sa pagbabalik ng dakilang Celon. At ikaw, libu-libong taon kang nabuhay. Pinalawak mo lang ang buhay mo. Sa katunayan, tuntungan ka lamang ng aming palasyong naglalagabla. Sa loob ng 1,000 taon, akong nanatiling manhid. Nasaksihan ko ang mga kaibigan na unti-unting tumanda. Pagkakahiwalay sa buhay at kamatayan, paulit-ulit na nangyari. Habang lumilipas ang panahon, naging manhid na ang puso ko. Walang galak, walang lungkot, walang layunin, at walang pag-asang natira. Ngunit ngayon, nagbago na ang lahat. Ramdam kong muling nabubuhay ako. Kalakalan mo. Mamamatay ka rin.
Imposible. Innate lang siya. Paano niya nagawang maglabas ng ganitong puwersa? Aaron Stone. Hindi mapipigilan ang kapalaran. Hindi mo mapipigilan ang aming palasyo ng nagliliyab na muling pagbangon. Bakit ko pipigilan? Mga labi ng Crimson Flame, halina. Papatayin ko silang lahat. Malalakas na panginginig. Nangangalirang lahat ang buhok ko. Illusory Mirror Array. Sinasabing sumasalamin ito sa mahika ng kalaban. Saan niya nakuha ang makapangyarihang bagay na ito? Buti na lang nakahanda ako. Masaya ba ito? Bawat suntok na iyong ibibigay ay parang ikaw din ang tinatamaan. Aaron Stone, tipirin mo ang lakas. Sa harap ng illusory mirror at wala kang magagawa sa akin. May ipit ka sa loob nito. Sisiguraduhin kong ang iyo pagkakulong dito ay walang hanggan. Pagbitag sa kalaban, ubusin ang lakas, iwasan ang harapang laban. Gagamitin niya ang aray para pahinain ang loob ni Kuya Aaron. Maghahabol ang oras para muling mabuhay si Xelon. Hindi tayo pwedeng maghintay lang. Wasakin ang labi ng immortal, CJ. Hindi ko hahayaang may manggugulo sa paghihiganti ng pamilyang Sterling. Nakakainis ang dalawang salot na ito. Aaron Stone, mas mabuting tipirin mo ang lakas. Sa harap ng buwag na salamin, hindi mo ako masasaktan. Ang hadlang na ito ay parang kopya ng sarili kong kapangyarihan. Hindi ko ito nabasag noon. Dahil nang harapin ko ang sarili. Ayoko pang lubusang lumaban. Impossible. Ano ba talaga ang ginawa mo? Sa wakas, nakabalik na ako. Sa wakas, nakabalik na ako. Pagbati, dakilang Master Xelon. Ang pamilyang Sterling ay nanunumpang maglilingkod sa Crimson Flame Palace hanggang kamatayan. Ibinabalik mo ang aking buhay. Gagantimpalaan kita. Kapag ang Crimson Flame Palace ay naghahari sa siyam na kaharian, ang iyong pamilyang Sterling ay tatangkilikin ko. Salamat, dakilang Master Xelon. Sa wakas, nakauwi na ako. Ang mga labi ng immortal na ito ang tutulong sa akin para sa Tribulation Transcending Stage. Oh, dakilang Elder Hanyin, hindi ako nabigo sa iyo, dakilang Master Xylon. Muling buhayin agad ang Crimson Flame Palace at ibalik ang ningning nito. Aaron Stone. Ang dakilang Master Xelon ay may napakalakas na banal na kapangyarihan. Dumating na ang iyong katapusan. Para sa hirap ng aming pamilyang Sterling. Babayaran mo ito ng 100,000 beses. Siya ay nasa Tribulation Stage na kapangyarihan. Si Kuya Aaron ay maaaring hindi makatatalo sa kanya. Aaron Stone. Ikaw, inakala mo bang ang Crimson Flame Palace ay babalik sa ganitong paraan? Nagtitigas ka pa ba? Dakilang Master, ang babaeng ito ay napaka maganda, hindi ba? Sayang naman kung ang ganitong kagandang babae ay mamatay. Dakilang Master, bakit hindi natin? Ang araw na ito, hinintay ko. Ang mga natirang Crimson Flame ay dapat lahat mawasak. Aaron Stone. Hindi na ako ang taong dating kilala mo sa loob ng 2 milenyo habang patulag ang kaluluwa ko. Paghihiganti ang laman ng isip ko. Para sa katulad ko. Langgam lamang kayo. Itinakwil kayo ni Honye gamit ang Soul Sealing. At ginising lamang pagkaraan ng 2,000 taon. Upang siya'y mabuhay ng mas matagal kaysa akin. Alam niyang, habang ako'y buhay, ang Crimson Flame Palace ay hindi muling mabubuhay. Ngunit nasunog ko siya hanggang maging abo. Hindi na niya kayo makikita. Sa inyong trahedyang kamatayan. Papatayin kita ng walang awa. Ang lakas ng spiritual waves. Ito ba'y tribulation na kapangyarihan? Si Aaron ay isang key condensation cultivator lamang. Paano makikipaglaban ang mortal? Aaron Stone. Sa wakas mamamatay ka rin. Ito ang paghihiganti para sa pamilya Vance. Aaron Stone. 2,000 taon nakalipas, chi condensation stage ka pa lamang. At hanggang ngayon, chi condensation stage parent. Wala kang pag-unlad. Nakikita mo ba? Ito ang kapangyarihan ng yugto ng pagtawid sa pagsubok. Huwag magmadali. Malapit mo nang maramdaman ang pinakamataas na pagdurusa. Sunugin ng langit, wasakin ng lupa. Ang palo ni Xelon ay napakabilis. Kahit isang dalubhasa sa pagsubok ay hindi makaiwas. Pero naiwasan ito ni Kuya Aaron. Aaron Stone, dapat kang mamatay ngayon.
Tapos ka na maglaro. Ngayon, ako naman ang taya. Ang bilis. Paano ito nangyari? Nasa yugto ng pagkondensa ng chi siya. Isang simpleng yugto ng pagkondensa ng chi. Mabubuhay ng libu-libong taon, mananatiling bata, at lalaban sa aking kapangyarihan sa yugto ng pagsubok. Aaron Stone, halimaw ka. Huwag mong isiping may advantage ka. Para talunin ang halimaw, kailangan mong maging halimaw din. Hindi mo ba sinabi kanina na manunumpa ka sa palasyo ng pulang apoy hanggang kamatayan? Opo, Panginoon. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Ginoo. Tanging dalisay na dugong yin ang makakatulong sa pagsipsip ko ng Primordial Chaos Orb. Ibigay mo lahat ng dugo mo. Sanlibutan ng pulang apoy. Ang Primordial Chaos ay nagpakita. Noong nakaraan, si matandang Hanyin ay talunin mo noon. Hindi man lang siya nabigyan ng pagkakataon na magamit ang Primordial Chaos Orb. Ngunit ngayon, buong buo ko nang natanggap ang kapangyarihan nito. Panahon na upang tapusin ito. Naiintindihan mo ba? Tulong ng Primordial Chaos Orb, naging immortal ako, kalahati lang sa tunay na immortalidad, at ikaw ay isa lamang, Chi Condensation Cultivator. Hindi ako makapaniwala kay dakilang Master Xenon na gumamit ng Primordial Chaos Orb para sumulong. Nagpakamatay para maging immortal. Malaki ang agwat ng mortal at immortal. Ngayon, si Aaron Stone, baka hindi kayanin siya. Sa paningin ko, ikaw ay isa lamang, maliliit na alikabok sa dakilang daigdig. Ngayon, papatayin kita upang ipaghiganti si Crimson Flame sa pagkamatay niya. Isang hindi masirang immortal na katawan, ang katapat ni Kuya Aaron, at isang suntok lang ay bumagsak. Nakalampas na ba siya sa mga immortal? Si Aaron, ang pinakamalakas na Chi Condensation Cultivator. 1000 taon. Marami nang nagsabi, yan sa akin. Wala ba kayong bago? Sige, may sasabihin ako na hindi mo pa alam. Tandaan kapag namatay ako, iyong sektang Celestial, mga alagad, ito ay nakagaganyak. Sila ay umiyak ng mapait. Sinusubukan upang makatakas. Sa isang crimson apoy lamang, sila ay naging sabo. Hindi ka ba malakas? Bakit hindi sila makaligtas? Pagkatapos, naniniwala sila sa iyo, ang kanilang leader. Kapag namatay sila, gaano sila nais mong lumitaw? Anong kalooban? Kapag sila ay naging uling, hindi ka kailanman nagpakita. Anong pagkabigo sila? Gaano sila kinamumuhian sa iyo? Hindi sila maaaring magpahinga sa kapayapaan. Kahit sa impyerno, sila ay mag-sumpa sa iyo, at na, batang babae. Siya kahit sinubukan upang isave ang sect. Anong mahusay na awa? Siya rin ay nakilala ang kanyang pagkamatay, at tumigil sa pagkakaroon. Kauto sa mga heroic espiritu ng aking Celestial Dao sect ng mga disipulo. Kauto to Serafina heroic espiritu. Kauto. Hindi mo maaari akong pumatay. Ang aking katawan ay nanang isang walang kamatayan. Hindi kita papayagan na Hindi kita pababayaang mamatay. Pagdurusahin kita ng mas masahol pa sa kamatayan. Aaron Stone, anong ginagawa mo? Hindi mo ba gusto ang matingkad na apoy? Ikukulong kita sa aking hukay. Walang hanggang susunugin ng pulang apoy. Gagambalain kita kahit sa kamatayan. Aaron Stone, pakawalan mo ako rito. Mga natira sa Crimson Flame Palace, lahat ay kinain ko. Hahanapin ko ang batas ng buhay. At bubuhayin kayong lahat. Kahit sa ika-negatibo 10,000 o 20,000 na antas ng ki. Babalik kayong lahat sa mundong ito. Maraming alaala ang biglang sumalpok sa isip ko. Celestial Dao Sect. Ah, Serafina. Sino nga ba talaga ako? Kapag bumalik ka, pakakasalan kita.